pangalan ko ay Chloe Vance, CEO ng Vance Group. Ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko ay itinutulak ako sa gilid ng hukay. Chloe, lagi kang may lahat. Sawa na akong magmakaawas sa'yo na parang aso. Si Mia Thorne, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Ang asawa ko, si Julian Cross, nakatayo doon, walang ginagawa. Julian, pakisagipin ako. Doon ko napagtanto na sila ay nagkakasabwat pala. Ang kasal ko, ang tiwala ko, lahat ng ito ay biro. Chloe, sariling dugot laman ni Julian. Dadalhin ko ito para sa iyo. Chloe, sawa na akong magmakaawa sa'yo na parang aso. Kapag patay ka na, ang mga Vance ay magiging akin. Doon ko naintindihan, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay ang hindi makita ang 2 lobong ito na nakadamit tupa. Julian Cross, Mia Thorne, kung makaligtas ako, babayaran ko kayo ng 1,000 beses. Ngunit nagpasya ang tadhana na hindi pa sapat ang aking paghihirap. Sino ang naglakas loob na hawakan ang aking anak? 7 abuhing lobo ang kumikinang na parang apoy ng multo. Ang kanang kamay ko ay humukay sa putik at nakakita ng matalas na bato. Sa binggit ng kamatayan, napansin ko ang isang kuyog ng paniki sa itaas. Kailangan kong sumugal. Inihagis ko ang bato sa mga paniki ng buong lakas. Lumipad ang mga paniki. Ang mga lobo ay napuno ng paniki sa mukha. Sila ay nahulog sa kaguluhan. Tumakbo sila palayo sa kagubatan. Ang sanggol at ako ay nakaligtas muli. Mahal, buhay tayo. Sa sandaling iyon, kumakapit ako sa buhay. Ang asawa ko ay nasa bahay ng mga magulang ko. Nagpapakitang nagdadalamhati sa kanyang asawa. Kasalanan ko ito. Hindi ko nahawakan si Chloe. Paano nahulog ang anak ko sa bangin? Ang asawa ko, ang aking matalik na kaibigan, ginampanan nila ng perpekto ang kanilang mga papel. Ginoo at Ginang Vance, huwag ninyong sisihin si Julian. Noong sinubukan ni Julian na hilahin si Chloe, ang kalahati ng kanyang katawan ay nakabitin sa gilid. Nakuha lang niya ang sapatos na ito. Akala nila tapos na ang pamilya Vance. At ngayon, sa napakadilim na kalaliman, natagpuan ko na ang aking bag ay nahulog din. May telepono sa loob. Pakiusap, sana gumana. Maaari akong tumawag ng tulong. 911. Isa pang numero na lang. Ngunit hindi ako binigyan ng tadhana ng 1 segundong iyon para i-dial ito. Bumaba ang baterya mula 3% hanggang 1%. Naging ganap na itim. Ang huli kong pag-asa para sa pagliligtas ay nawala. Biglang sumipa ang sanggol. Parang sinasabi sa akin na huwag sumuko. Julian at Mia ay naghihintay doon sa itaas upang kunin ang aking katawan. Hindi ako pwedeng mamatay. Ngayon pa, pinunit ko ang 1 piraso ng aking palda at binendahan ng sugat. Nalalakad ng pilay. Patungo ako ng mas malalim sa kagubatan. Bigla akong nakasipa ng kalawanging lata. May tao nang narito. Nagsimula akong maghanap ng baliw sa lugar. Isang kidlat ang tumama. Ang nahawakan ko ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang kalansay. Nanlamig ang aking dugo. Ngunit nakita ko ang hiking backpack sa tabi niya. Iyon ang aking huling pag-asa. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng matakot. Pasensya na, buddy. Gagamitin ko ang mga gamit mo para sa iyo. Kung makalabas ako ng buhay, dadalhin kita sa bahay. Ang bag ay may tubig, 1 lighter, 1 flashlight, at mga gamit pangunang lunas. Ito ang kanyang pag-asa, na makalabas ako ng buhay. Binuksan ko ang kanyang waterproof notebook. Sa unang pahina, maayos na nakasulat, Liam Carter, Sinkhole Expedition, Mayo 17, 2022. Nang iliko ko sa huling pahina, tumigil ang aking kamay. Ang huling hiling ng lalaking ito, sa ilalim ng sinkhole, ay humingi ng tawad sa kanyang pamilya. Itinulak ko ang sarili ko, handa nang umalis. Biglang, isang matinding sakit ang sumabog sa aking tiyan. Dumaloy ang dugo sa aking hita. 2 linggo pa ako mula sa aking due date. Manganganak na ba ako ngayon? 2 araw na nahulog sa hukay. Dumudugo ako sa ilalim, naghihintay mamatay. Biglang nagising si tatay sa ICU. Chloe, Arthur, nananaginip ka lang. hindi patay si Chloe. Nasa baba siya ng bangin. Tumatawag siya ng tulong. Arthur, nahulog na si Chloe. Sabi ng rescue team, wala nang pag-asa. Buhay siya. Ililigtas ko siya. Tawagan ng rescue team at mag-alok ng mas maraming pera. Magbabayad ako ng kahit ano. Bitawan mo. Tara, iligtas na natin siya ngayon. Ngayon. Desperado ang tatay ko na iligtas ako, pero hindi niya alam na gustong mamatay siya ng kanyang pinakamamahal na manugang. Tatay, pasensya na.
Wala akong silbi. Hindi ko natagpuan si Chloe. Ngayon, bumabagsak ang presyo ng stock. Sinasamantala ito ng mga shareholders para magdulot ng gulo. Kailangan mong magdesisyon. Tatay, ang kumpanya ay hindi dapat magulo. Babalik ako at ako ang mamamahala. Kapag tapos na ang krisis, babalik ako para magbayad sala. Pinunasan ni Julian Cross ang kanyang luha. At nagpanggap na bayani. Hindi pa nila natatagpuan ang katawan ko, pero nagmamadali silang kunin ang grupo. Salamat sa Diyos, spotting lang. Hindi pa manganganak. Maging mabuti, Sinta. Hindi pa oras. Magtiis ka pa ng kaunti. Isang araw pa. Ay nangangahulugan ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling iyon, biglang gumuho ang bangin. Bumaha ng bigla na parang mabangis na hayop. Mabilis na umakyat ang tubig hanggang sa aking bubong ko. Nakita ko ang isang waterproof pouch sa bulsa ng kalansay. Sa loob ay mga larawan ng kanyang asawa at anak. Kung makakaligtas ako, ipaparating ko ang mensahe mo para sa iyo. Nakuha ko ang aking backpack at desperadong gumapang patungo sa mas matataas na bato. Halos tangayin ako ng agos. Lumingon ako, at ang kalansay ay lubusang nilamon ng baha. Hinila ko ang sarili ko papunta sa batuhan. Nang makahinga ako, isang bahagi ng bangin ang gumuho ng may malakas na ingay. Nagbagsakan ang malalaking bato at putik tumama sa rumaragasang baha. Gumuho ang bangin. Dumating ang malalaking bato na humahagupit sa akin kasama ng hangin. Hindi ako nakaiwas sa tamang oras. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tiyan. Dahil sa sobrang takot, ipinikit ko ang aking mga mata. Naghahanda sa kamatayan. Hindi ako nadurog. Sa halip, ito ay naipit sa bingging ng bangin. Ito ay bumuo ng isang natural na kanlungan. Ang batong nasa itaas ay humarang sa malakas na ulan at pinigilan ang baha na pumasok. Laging may paraan palabas. Huwag kang matakot, mahal. Ipinapangako ko, ilalabas ko tayong buhay dito. Maaga sa ikatlong araw, isang matalim na tunog ng gasgas ang gumising sa akin. Isang gutom na abuhing lobo ang sumilip ng ulo nito. Tinitigan ako nito ng diretsyo. Ang mabahong hininga nito ay humampas sa aking mukha. Napaigting ang hulihan nitong mga binti at sumugod sa akin. Gusto mo akong kainin? Mangarap ka. Hinawakan ko ang aking tiyan gamit ang kaliwang kamay at hinawakan ang isang matalim na bato gamit ang kanang kamay. Habang ang mga pangil nito ay malapit ng punitin ang aking lalamunan, pinagsama-sama ko ang lahat ng aking lakas at pinukpok ito mismo sa mata. Ang lobo ay naglabas ng isang malakas na tili, pero alam ko, ito ay simula pa lamang. Tumatalon ang kulay abong lobo. Kumakaskas ang mga pangil nito sa balikat ko. Mahigpit kong hinahawakan ang tiyan kong 8 buwan. Hindi natamaan ng lobo at lalong nagiging mabangis. Lumingon ito at muling tumalon. Sa pagkakataong ito, target ang leeg ko. Hindi na ako maaaring umatras ngayon. Pader na bato sa aking likuran. Gutom na lobo sa harap. Ang aking tiyan na 8 buwan ang nasa gitna. Biglang may naisip ako. Kinuha ko ang isang lighter mula sa aking bag. Itinutok ito sa tuyong lumot sa sulok at pinindot. Sunog! Sumabog ang apoy ng 2 talampakan ng taas. Itinapon ko ang aking makakaya sa apoy, itinataas ang aking sulo at sinalakay ang kulay abong lobo. Laban. Ang mga hayop ay natatakot sa apoy. Sa totoo lang, kumikislap ang takot sa kanyang mga mata. Ibinaba nito ang buntot at tumakas patungo sa ambon ng umaga. Kapag sigurado akong ligtas na ako, napahiga ako sa lupa. Naramdaman ko ang malakas na sipa sa aking tiyan. Anak, sumisigaw ka ba para kay nanay? Nanunumpa si mommy na iuuwi kanyang ligtas. Habang ako'y nakikipaglaban sa lobo at halos hindi na nakakaligtas. Ang aking ina, sa koridor ng ospital, ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya dapat narinig. Hindi mo ba ipinangako na pakasalan mo ako kapag patay na si Chloe? Sa ngayon, malamang napagkainan ng lobo ang kanyang mga buto. Tinitiis pa rin natin ang mga matatandang iyan? Gaano pa ba natin ito kailangang ipagpatuloy? Bilisan mo ba? Patay na si Chloe, pero wala pa tayong death certificate. Huwag kalimutan na hawak pa niya ang 30% ng shares. Hindi na ako makapaghintay ng isa. Dahan-dahan. Kapag namatay si Arthur, makukuha natin ang kanyang 40% ng shares, ang buong Vance Group ay magiging atin. Pagkatapos, itatapon ko sa iyo ang kasal ng siglo. Ganyan dapat. Ano ang sinabi ninyong dalawa? Halos mahuli sila ni mommy, pero minamaliit niya kung gaano kagaling umarte ang 2 scumbag na iyon at kung gaano sila kahiya-hiya. Ano ang pinag-uusapan nyo? Anong death certificate? Nanay, mali ang narinig mo. Sabi ko, kailangan nating magmadali at magsampa ng missing person report para kay Chloe, para mapalawak nila ang paghahanap. Si Mia ay biglang sumugod sa kanya, umiiyak ng todo. Agad na gumuho ang depensa ni mommy. Oo, Mrs. Vance, lahat tayo ay sinusubukang iligtas si Chloe. Ang anak mong si Lucas ay wala na. Kung may mangyari kay Chloe, ano ang gagawin mo? Lucas, Chloe,
Ano ang nagawa ko para maranasan ito? Nanay, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Chloe. Bumalik ka sa ward at magpahinga. Kailangan mo siyang ibalik. Tig-isa sa bawat gilid, tinulungan nila si Mommy na pumunta sa kwarto ni Daddy. Lumingon si Julian at nagpalitan ng tingin kay Mia. Puno ng masamang tagumpay ang kanyang mga mata. Nakaupo si Mommy na tuliro sa tabi ng hospital bed, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Walang kahit anong pag-asa, nag-video call siya sa akin. Chloe, miss ka ni Mommy. Pakiusap, sagutin mo. Hindi niya alam na sa ilalim ng sinkhole, may himalang nangyayari. Hawak ko ang notebook ni Liam, naghahanap ng paraan palabas. Biglang nag-vibrate ang basag na telepono. Nakita ko ang salitang nanay sa screen at namula ang mata ko sa gulat. Pabalik-balik kong hinimas ang basag na screen. Sagot, pakiusap. Nang magkonekta, narinig ko ang nanginginig na boses ni Mommy. Nasira ang lakas na naipon ko. Dumaloy ang luha sa aking mukha. Chloe? Ikaw ba iyan? Nanay! Nanay, ako ito. Buhay ako, nanay. Mahigpit kong hinawakan ang telepono ko. Sumigaw ako ng buong lakas. Sa ilalim ng madilim at walang araw na sinkhole, ang tawag na ito, ang tanging pag-asa ko. Isang malakas na static ang narinig sa telepono. Pagkatapos, naging itim ang screen. Parang bigla na lang naputol ang pag-asa ko. Pilit kong pinindot ang power button, pero patay na ang telepono. Napakalapit na. Sana nasabi ko sa nanay ko kung nasaan ako. Napahandusay ako sa lupa, nakatitig sa patay na telepono sa aking kamay, lubos na nawalan ng pag-asa. Nakatadhana ba akong mamatay dito? Chloe? Chloe? Ikaw ba iyan? Sa ospital? Nagmamadaling nagredial si nanay. Pero ang nakuha lang niya ay isang walang tugon na voicemail mula sa operator ng mobile network. 2. Bakit ito nag-hang up? Sa sandaling iyon, itinulak ni Julian ang pinto. Akala niya ayos na ang lahat. Nagpapanggap pa rin. Hindi alam na isang nakamamatay na krisis ang naghihintay sa kanya. Nanay, tatay, ano ang problema? Tinatanong kita, nasaan si Chloe? Ang search team ay nagtatrabaho pa. Masyadong malalim ang bangin. Si Chloe ay maaaring Ginagamit pa rin ni Julian ang team bilang dahilan. Pero ang susunod na sinabi ng aking tatay, Ay nagpalamig sa gulugod ng halimaw na iyon. Kalokohan. Nakausap lang ng nanay mo ang telepono niya. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Si, bakit gumagana pa ang telepono ni Chloe? pumikit ang mga mata ni Julian. Agad siyang nagkunwaring nag-aalala. Nagbago siya sa isang kisap mata. Tay, nasaan si Chloe? Sasagipin ko siya agad. Mrs. Vance, huwag kayong mag-alala. Gumagana ang telepono. Baka may nakakita nito. Sa ilalim ng bangin? Naghanap ba kayo? Ibinaba ni Julian ang kanyang ulo. Ang boses niya ay tila nagbabasa ng euluhiya. Iyan ay pumapatay sa pag-asa kong maligtas. Masyadong delikado ang lupain doon. Nakita rin namin ang mga bakas ng mababangis na hayop. Sa sandaling ibaba niya ang kanyang ulo, mabilis na nagpalitan ng tingin sina Julian at Mia. Isang tingin ng kayabangan na hindi nakikita ng aking mga magulang. Ang pumatay na nagtulak sa akin mula sa bangin ay nagkukunwaring kwentong nakakaawa sa harap ng aking mga magulang. Habang pinipilit kong mag-isip kung paano makalabas ng buhay, biglang may dumagundong mula sa itaas. Isang helicopter. Naririnig ko ang helicopter. Nandito na ang rescue team. Sumampa ako mula sa siwang ng bato na parang baliw. Pinalapag ang aking mga braso ng desperado. Sumisigaw ng buong lakas. Tulong! Tulong! Dito! Ngunit ang butas ay parang isang malaking megaphone. Lumulunok ng aking boses. 2 beses umikot ang helicopter. Lumipad palayo na parang ibong hindi lumilingon. Sa halip na maghintay na maligtas, mas mabuti pang umakyat ako ng mag-isa. Sumusumpa ako. Kung makalabas ako ng buhay, ito ang katapusan ng mga iyong scumbag. Hinugot ko ang backpack na iniwan ni Liam at kinuha isang kalawang na martilyo ng piton at lubid pang akyat. Kahit kailangan kong gumapang, lalabas ako. Hindi ako maglakas na huminto, kaya pumunta ako sa pangalawa. Sumabog ang mga paltos ng dugo sa aking mga kamay. Naghahalo ang dugo at pawis. Nagdudulot ito ng pagdulas ng martilyo. Pagkatapos kong itaboy ang pangalawang piton, nasa limitasyon na ang aking katawan. Nasusunog ang aking dibdib. Bawat hinga ay lasang kalawang. Isa na lang, ang 2 piton ay masyadong malayo sa isa't isa. Kailangan kong ilagay ang pangatlo para makaakyat. Nagngangalit ang aking mga ngipin. Itinaas ko muli ang martilyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumama ang matinding pulikat sa aking braso. Mahina at dumudugo, gutom. Pakiramdam ko ay nagbibigay na ng huling babala ang aking katawan. Bumagsak ang ulo ng martilyo sa bato. Tinitigan ko ang martilyo sa aking kamay. Ang dugtungan ng ulo at hawakan ay may malaking bitak. Kalawangin na, isa na lang pito ng kailangan. Ang tanging lifeline ko ay sira na.
bali ang martilyo. Ang natira lang sa akin ay isang kahoy na hawakan, parang buto na nagmumura sa akin. Hindi ko man lang maabot ang ikatlong piton. Pinunasan ko ang dugo sa aking palad sa damit ko. Hinawakan ko ulit ang hawakan. Mas mahigpit. Hanggat kaya ko pa itong iugoy ng isang beses, may pag-asa pa. Ginamit ko ang natitira kong lakas at ibinagsak ito patungo sa ikatlong piton. Sa isang matalim na kalabog, lumipad ang ulo ng martilyo, 2 beses umikot ang hawakan sa hangin. At bumagsak sa mga bato. Tapos na! Kumawala ang hawakan sa aking kamay. Dumulas ako sa lupa. Nataranta at talunan. Tumingin ako sa maliit na bahagi ng langit sa itaas. Tubig! Uhaw na uhaw ako. Ang sobrang uhaw ay nagpaparamdam sa aking lalamunan na para bang pinupunit ito. Ang aking tingin ay dahan-dahang napunta sa lupa, sa baha, mula sa bagyo. Mga nabulok na dahon ang lumulutang sa ibabaw nito. Sabi ng katuwiran sa akin, hindi malinis ang tubig na ito. Ang pag-inom nito ay maaaring pumatay sa akin. Pero wala na akong kontrol sa katawan ko. Tinatalo ng instinct na mabuhay ang aking pagmamalaki. Ibinaba ko ang aking nanginginig na mga kamay sa tubig. Sumalok ng isang dakot na maputik na tubig. Dinala ito sa aking tuyong labi. Nagising ako bigla, itinapon ng maruming tubig, umurong, at malakas na bumangga sa bato. Hindi ko ito maiinom. Hindi. Tubig. Parang nagbibiro ang Diyos sa akin. Dahil hindi ako uminom ng maruming tubig, binibigyan niya ako ng ilang patak ng malinis na tubig mula sa mga siwang ng bato, patak-patak, parang naaawa sa aking pagtitiis. At sa lupa, may mas naiinip pa sa akin. 3 araw na. Bakit hindi pa siya namamatay? Paano kung mahanap siya ng rescue team? Relax ka lang. 100 milya ng walang tao na ilang, punong-puno ng mababangis na hayop. Gaano katagal makakayanang ng isang buntis? Pakiramdam ko wala ng buto na natira sa kanya. Pero nagbabayad pa rin ang 2 matandang yon. Paano kung... Pipilitin natin sila na ibigay ang kontrol ng kumpanya. Si Arthur ay wala ng maraming araw. Ang Vance Group ay magiging atin din balang araw. Sa likod ng bangin, may malakas na pagbagsak na nangyari. Bumaha na naman. Parang pupunuin ng tubig ang buong lugar. Baha. Umakyat ako ng kasing taas ng aking makakaya. Hinawakan ko ang mga bato gamit ang 2 kamay. Ngunit ang agos ay napakalakas. Biglang bumigay ang bato. Sa sandaling iyon, naisip ko, kung ito na ang wakas. Kahit papaano, lumaban ako para dito. Tinangay ako ng biglang baha sa tubig. Humulong ako na parang tuyong dahon sa putik. Sumirit ako sa tubig, humihingal, parang isang nalulunod na sa wakas ay nakahinga. Tulong! May tao ba? Iligtas ang anak ko. Walang nakarinig sa akin. Masyadong malalim ang hukay. Hindi umabot ang boses ko sa itaas. Noon ko napagtanto. Mag-isa lang ako. Mahal, hindi hahayaan ni Mommy na may mangyari sa'yo. Sa ika-4 na gabi, sa wakas ay humupa na ang baha. Bumagsak ako sa batuhan. Muntik na akong himatayin dahil sa hypothermia. Umakyat ulit ako sa batuhan. Binaklas ko ang isang bote sa bitak para sumalo ng ulan. At hinugot ko rin ang hiking backpack. Kumain. Para sa anak ko. Kailangan. Ang matalim na gilid ng takip ng lata ay pumutol sa aking daliri. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa pader ng bangin. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Mahal, ilalabas ka ni Mommy dito. Ang martilyo ng piton ni Liam ay kinakalawang na, kaya naisip kong gumawa ng bago. Pinaikot ko ang takip ng lata para maging matalas na wedge. Inutok ko ito sa huling bitak ng piton. Pumasok ka dyan. Nagkalat ang mga spark. Ang sakit ng kamay ko, sobra, pero hindi ako umatras, kahit isang saglit. Diyos, hindi mo ako dadalhin. Ang piton ay sumiksik sa bato. Pagkatapos, pinukpok ko ang wedge. Matibay na parang bato. 3 piton ang tuwid na nakalinya. Mahal? Kung may gusto, may paraan, di ba? Ipinaglalaban ko ang aking buhay habang ang asawa ko ay nag-aarte sa kuwarto ng tatay ko. Ano ang sinabi mo? Tatay,
Ang balita tungkol sa pagkawala at sa sakit mo ay kumalat na. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak sa limit down. Ang board ay nagtutulak para sa death certificate. Si Chloe ay nawawala pa rin? At ngayon ang kumpanya ay nasa malaking problema. Tito, tita! Si Mr. Sterling ay gumagawa ng kanyang hakbang para sa kontrol. Hindi pwede. Kailangan ko siyang makita na buhay o makita ang kanyang katawan. Hindi ako sasang-ayon sa death certificate. Julian, alam kong mahal mo si Chloe, pero ang grupo ay gawa ng buhay ni Tito at Chloe. Hindi natin basta papanoorin ang Vance Group na bumagsak. Kahit ano pa man, hindi ko susukuan si Chloe. At hindi ko kukunin ang kumpanya ngayon. Mr. Vance, may masamang nangyari. Ang pagpilit ng board para sa takeover ang huling dayami para sa tatay ko? Julian, ikaw lang ang makakaprotekta sa Vance Group. Tatay, ipinapangako ko sa iyo. Pananatilihin kong ligtas ang kumpanya para kay Chloe. Kahit kailangan kong maglipat ng bundok, ibabalik ko siya. Ibinigay ng tatay ko ang Vance Group sa lalaking pumatay sa sarili niyang anak na babae. Hindi siya tanga. Masyado lang siyang nagtiwala sa akin. Sa mismong oras na kinuha ni Julia ng kumpanya, narinig ko na naman ang ugong ng mga blades ng helicopter. Ang rescue team ng helicopter ay darating para sa akin. Ibinigay ko ang lahat ko. Ikinakaway ang aking mga duguan na kamay sa langit. Tulong! Nandito ako! Hindi bumagal ang helicopter. Dumiretso ito. Parang ibon na hindi lumilingon, nawala ito sa likod ng mga bundok. Huwag kang pumunta. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Tulong! Pakiusap, huwag mo akong iwan. Lumipad ito palayo. Hindi ako nakita. Sa sandaling iyon, naisip ko, baka ayaw talaga ng Diyos na palabasin akong buhay. Napasubsob ako sa bato. Pakiramdam ko'y gumuho ang langit. Sa sandaling iyon, sinipa ng sanggol ko ang loob ko. Sanggol? Sinusubukan mo bang aliwin si Mommy? Para bang sinasabi sa akin ng sanggol ko, Mommy, huwag kang sumuko. Sa oras na iyon, napagtanto kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Wala akong karapatang sumuko. Nandyan pa ang aking mga magulang at ang aking sanggol. Nanay, tatay, kailangan ninyo akong hintayin. Ngunit hindi ko alam na paubos na ang aking oras. Acting President, hindi malaking bagay. Sa loob ng 3 araw, makukuha natin ang death certificate ni Chloe. Ang Vance Group ay magiging atin sa lalong madaling panahon. Magpakabait kay tatay na pinakamamahal. At siguraduhing inumin ng matandang iyon ang kanyang gamot. Huwag mag-alala, ako mismo ang magbibigay sa kanya ng gamot. Hindi na sila makapaghintay na nakawin ang kayamanan ng pamilya. Bago sila kumilos, kailangan kong gumapang palabas ng impyernong ito. Ika-5 araw sa sinkhole. Naglagay ako ng 5 anchor na bato. Pagod na pagod ako. Noong nahihilo ako sa gutom, nakita ko ang mga ligaw na berry sa mga siwang ng bangin. Berry. Hindi ko maabot. Ano ngayon? Kailangan ng sanggol ng pagkain. Huwag kang mahulog. Pagkain para sa sanggol. Tiyaga lang ng kaunti. Ang pinakamatatamis na berry sa buhay ang mga iyon. 5 araw. Akala ba ni na mama at papa na patay na ako? Oh Diyos! Iligtas mo ang aking anak. Samantala, sa silid ng ospital, ang matalik na kaibigan na nagtulak sa akin, si Mia, ay ginagampanan ng papel ng perpektong anak. Vance, Oras na para inumin ang gamot mo. Meron bang balita tungkol kay Chloe? Ang rescue team ay nagtatrabaho pa. Pakiusap, inumin mo muna ang gamot mo.
Sa oras na iyon, habang ang nakamamatay na mabagal na lason ay malapit nang pumasok sa bibig ng tatay ko, pumasok ang nanay ko, dala ang isang basong tubig. Teka, Mabilis na lumingon si Mia, mukhang gulat na parang magnanakaw na nahuli sa akto. Pumasok si nanay na may seryosong itsura. Labis ang takot ni Mia, kaya halos tumigil ang puso niya. May napansin ba siya? malamig itong tubig. Eto, gamitin mo ang mainit na tubig na katatapos ko lang ibuhos. Mrs. Vance, pasensya na sa pagiging pabaya ko. Nakalimutan kong suriin ang temperatura ng tubig. Mahal, paano kita masisisi? Simula nang umalis si Lucas, maswerte kaming nandito ka. Sa aming mga puso, ikaw ay tunay na anak para sa amin. Si Lucas ang pag-ibig ng buhay ko, at si Chloe ang aking matalik na kaibigan. Kung hindi ko kayo aalagaan para sa kanila, paano ko matitiis ang sarili ko? Mahal, pasensya na kailangan mong tiisin ito. Sige, maglabas ka ng emosyon. Inumin mo pa ng ilang araw itong magandang gamot? Kapag namatay ka na, Lahat ng pag-aari ng mga Vance ay magiging akin. Tiyak na natatawa si Mia sa loob-looban niya. Samantala ako, nakaharap sa buhay at kamatayan. Hindi pa nagagamot ang mga sugat ko. Naimpeksyonan na sila. Kung hindi ko lilinisin, mabubulok sila. Pero wala akong pampamanhid. Isang bote lang ng matapang na alak. Pinunit ko ang isang piraso ng aking palda at itinali ito ng mahigpit sa aking hita para pigilan ang pagdurugo. Tumitingin sa sugat, pinagdikit ko ang aking mga ngipin. Nahimatay ako dahil sa sakit. Sa ilalim ng tahimik na hukay, nakahiga ako na parang bangkay. Chloe, Gising na, mahal. nandito si tatay. Sa pagkalito, narinig ko ang boses ni nanay at tatay. Binuksan ko ang aking mga mata. Sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, tumingin sila sa akin, puno ng pag-aalala. Nanay, tatay, sa wakas dumating kayo para sa akin. Mahal, nahulog ka sa bangin. Sina Julian, Mia, at ako ay sobrang nag-aalala. Nang marinig ang dalawang pangalan na iyon, nagimbal ako. Hindi ako nadulas. Tinulak nila ako. Nanay, tatay, huwag kayong maniwala sa kanila. Sila ang gumawa nito sa akin. Bago pa man ako matapos magsalita, si Julian may hawak na baseball bat at si Mia ay lumabas mula sa likod ng aking mga magulang parang mga demonyo. Ano kung kami iyon? Perpekto, buong pamilya, magkakasama. Itinaas ni Julian ang baseball bat. At mariin itong hinampas sa ulo ng tatay ko. Huwag, panaginip lang iyon. Pero mas totoo pa ito kaysa sa totoong buhay. Dahil alam ko kung hindi ako makakabalik, iyon ang magiging kapalaran ng aking mga magulang. Nagising ako mula sa bangungot. Puno ng malamig na pawis. Parang hinugot ako mula sa tubig. Sa paligid ko ay malamig na pader ng bato. Ang panaginip ay peke, ngunit ang panganib ay totoo. Julian, Mia, babayaran ninyo ako ng dugo. Ika-6 na araw. Nakain ko na lahat ng mga ligaw na prutas. Para sa aking sanggol, kailangan kong maghanap ng pagkain. Kung hindi, hindi ako makararating hanggang bukas. Pasensya na, mahal, sa pagdaranas mo nito kasama si Mommy. Pumapang ako papunta sa pasukan ng kuweba at saka lumiwanag ang aking mga mata. May mga itim na dumi at maliliit na bakas ng 3 daliri sa lupa. Isang kuneho. May ligaw na kuneho. Sandali lang, mahal. Makakakuha si Mommy ng pagkain para sa iyo agad. Nagngangalit ang aking mga ngipin at mabilis kong pinilipit ang natitirang alambre para maging isang simpleng bitag. Kung mayroong biktima, makakaligtas ako. Samantala, ang aking kapatid na lalaki na nasa koma ng mahigit 6 na buwan, sa wakas ay nagising mula sa kanyang bangungot. Ginoong Vance, gising na kayo. Sasabihin ko agad kay Chairman Vance. Sandali. Gaano ko katagal walang malay? Mula noong aksidente mo sa sasakyan, mahigit 6 na buwan kang walang malay. Kamakailan? Si Chairman Vance at si Miss Vance. Ano ang nangyari kay tatay at Chloe? Nahulog si Miss Vance sa bangin at namatay. Anong sinabi mo? Patay na ang kapatid ko?
Malapit na siyang manganak. Parehong ina at anak. Noong narinig ni Chairman Vance ang balita, inatake siya sa puso. Nasa ICU pa siya. Ano ang nangyari? Bakit pumunta ang kapatid ko sa bangin? Si Julian Cross. Sinabi niyang pagod si Miss Vance at inilabas siya para magpahinga. Ngunit ang tanging bumuhay na bumalik ay sina Julian Cross at Mia Thorne. Julian Cross. Mia Thorne. May nangyari sa kapatid ko. Sila Julian at Mia yan. Paano nangyari yun? Mahal na mahal ni Mr. Cross si Miss Vance. Puro acting lang yun. Noon pa, magkasama na sila ni Mia. Sila rin ang nasa likod ng aksidente ko sa sasakyan. Bakit, Mia? Ang kapatid mo lang ang inaalala mo. Dahil nahuli mo kami ni Julian, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Huwag kang mag-alala. Susunod na rin ang kapatid mo sa'yo dyan. Ikaw, si Mia Thorne. Sasabihin ko sana kay Chloe noon, kaya ginawa nila ang aksidente sa sasakyan. Buti na lang iniligtas mo ako. Kasalanan ko dahil huli akong nagising. Sabihin ba natin kay Chairman Vance? Wala pa tayong ebidensya. Huwag mo silang alertuhin. Tulungan mo akong hanapin kung saan nahulog si Chloe sa bangin. Kailangan ko siyang mahanap na buhay o makita ang bangkay niya. Si Sa ilalim ng butas, puno ng pag-asa, tiningnan ko ang lambat panghuli pero wala kahit isang balahibo ng kuneho doon. Walang pain. Hindi mahuhulog ang mga kuneho sa bitag. Kung magpapatuloy ito, hindi ako aabot sa susunod na gabi. Umupo ako sa pintuan ng kuweba, malungkot, at bigla akong naisip. Walang pain? Kaya daya na lang. Kahit gaano katalino ang mga kuneho, hindi sila katapat ng isang buntis na nagpupunyagi lang na mabuhay. Kinuha ko ang lata ng spam, dinurog ang ilang berry at isiniksik. Nagkalat ang katas, at itinali ko ang lata sa gitna ng lambat panghuli, kung saan ang prutas ay hinaluan ng tirang karne, naging mapanganib na pain. Pagkatapos ay nagtago ako sa siwang ng bato, nakatingin sa bitag. Hindi nagtagal, isang abuhing liebre ang sumilip, sumunod sa amoy palapit sa lambat. Nasa loob na. Gumana na. Nanginginig ako sa tuwa, hinihila ang lubid ng buong lakas, habang ang liebre ay nagpupumiglas sa lambat. Nakuha ko. Nagsindi ako ng apoy, at inihaw ang karne ng kuneho habang tumutulo ang taba at sumisirit. Pumunit ako ng piraso at isinubo. Ang mainit na katas na hinaluan ng usok ay sumabog sa aking dila. Pinainit ang aking lalamunan hanggang sa ibaba. Masarap. Anak, busog ka na ba? Naramdaman ko ang maliit na sipa sa tiyan ko. Parang paru-parong kumakapak. Ngunit nangunot ang noo ko. Habang humihigpit ang tiyan ko, alam ko na anumang araw ang aking panganganak. Ngunit walang malinis na tubig at walang Ang sanggol ay hindi magtatagal. Tumingin ako sa paligid sa malamig na pader ng bato. Alam ko na kailangan ko, bago dumating ang sanggol, tumawag ng tulong. Ika-7 araw, tumingin ako sa ibaba sa aking namamagang tiyan. Pagkatapos, sa mga bangin, halos 1,000 talampakan ng taas. Malapit na akong lamunin ng kawalan ng pag-asa. Diyos, wala ka talagang ibibigay na daan para sa akin? Noon lang, biglang bumuhos ang malakas na hangin. Lumiwanag ang aking mga mata. Ang daloy ng hangin na likha ng stack effect. Ang hangin ay humahangin pataas mula sa ibaba. Maaaring lumutang ang bag. Parang hinawakan ko na ang huli kong pag-asa. Inilabas ko ang notebook at isang sunog na uling. Mabilis akong sumulat ng liham na SOS. Bigla, malakas akong sinipa ng aking sanggol. Para bang pinipilit akong ilagay ang sulat sa bag. Itinali ko ng mahigpit ang bag. Sige, lumutang ka sa kung saan may mga tao. Bigla ko itong binitawan. Inalis ng hangin ang plastic bag pataas. Parang isang puting ibon. Ito ay umiikot ng baliw sa langit. Diyos, pakisagip ang aking sanggol. Diyos, nakikiusap ako sa iyo. Pakisagip ang aking sanggol. Samantala, sa Silid Ospital, maputla ang tatay ko, umuubo ng malakas. At ang dalawang walang kwenta ay ginagawa ang huling hakbang. Hindi ba nila sinabi kung iniinom niya ang gamot sa tamang oras,
Gagaling siya? Kaya bakit lumalala ang ubo niya? Si Mr. Vance ay sobrang nag-aalala kay Chloe na pabigat ito sa kanya, kaya hindi mabilis gumana ang gamot. Julian, may balita ba tungkol kay Chloe? Tatay, 6 na araw nang naghahanap ang rescue team. Makapal ang kagubatan sa mga bundok at may mga mababangis na hayop. Lumipas na ang ginintuang panahon ng pagligtas. Tumahimik ka. Huwag kang mangulam kay Chloe. Tatay, sana hindi ito totoo, higit kanino man. Ito ang ulat ng pulisya ng paghahanap at pagsagip. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring patay si Chloe. Anak ko, Tatay, sabi ng pulisya, maaari tayong mag-apply ng death certificate. Hindi pa natin natagpuan ang katawan ni Chloe at nagmamadali ka ng kumuha ng isa. Anong balak mo? Tatay, totoo ang nararamdaman ko para kay Chloe. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya at ang mga shares ay nasa alanganin. Maaari tayong harapin ang hostile takeover. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, ibibigay ko ang aking karapatan sa mana. Lahat ng ginagawa ko ay para iligtas ang Vance Group. Mr. at Mrs. Vance, mahal na mahal ni Julian si Chloe at hindi rin niya gusto ito. Ayaw ni Chloe na may mangyari sa Vance Group. Arthur, tama, si Julian. Hindi na kayang tiisin ng kumpanya ang anumang gulo. Tatay, pumirma ka. Chairman Vance, may balita kami. May balita tungkol kay Miss Vance. Ano ang sinabi mo? Ayos lang si Chloe. May nakakita kay Miss Vance sa bundok at iniligtas siya. Ano? Ito, hindi ka maaari. Miss Thorne, nailigtas si Miss Vance. Hindi ka ba dapat masaya? Nawalan ng salita si Mia. Napilitan siyang ngumiti. Nagpanik din si Julian. Masaya eh. Siyempre, masaya ako. Ang tagal naming naghanap at hindi namin siya nakita. Paano nagawa ng iba? Secretary Brooks, saan mo nakuha ang balitang ito? Posible kayang naloko tayo? Binabantayan ko ang mga ospital sa paligid. 20 minuto ang nakalipas, nagpadala ang Valley Clinic ng larawang ito. Ang pangangatawan, edad ng pagbubuntis, at ang nakarehistrong pangalan ay halos kapareho kay Miss Vance. Ang pangangatawang ito ay mukhang si Chloe. Napakataas ng bangin at may mga mababangis na hayop sa ibaba. Paano siya nakaligtas? Kung buhay talaga siya, kapag nagkita kami, malalantad kami ng tuluyan. Buhay ang anak ko. Julian, isakay mo si Arthur sa wheelchair. Pupunta tayo para makita si Chloe. Julian, bakit ka nakatayo diyan? Jay, Ako, Marinig na buhay si Chloe. Wala ni isa sa inyo ang mukhang masaya. Sabihin mo sa akin, may kinalaman ba kayo sa aksidente ni Chloe? Tinitigan ako ng tatay ko si Julian. Gusto niyang balatan siya ng buhay. pawis na malamig ang tumulo sa noo ni Julian. Nagkukunwari pa rin siyang inosente. Chloe, aksidente lang iyon. Buntis siya sa akin. Paano ko sasaktan ang sarili kong laman at dugo? Oo, si Chloe ay sariling kapatid ni Lucas. At siya ang aking matalik na kaibigan. Paano ko siya sasaktan? Chairman Vance, nakipag-ugnayan ako sa Valley Clinic. Si Miss Vance ay may malay na. Malalaman natin kung ano talaga ang nangyari. Siji, Tara, Nagaj. Tara na. Upang malaman ang katotohanan, nagmamadaling lumabas ang grupo. Hinila ni Mia ang manggas ni Julian. Nataranta siya. Paano kung talagang si Chloe ito? Kailangan nating tumaya ngayon. Kung talagang hindi patay si Chloe, kailangan naming isakripisyo ka. Sila ay tumataya. Si Julian ay nagbabalak pa. Kung talagang ako ito, gagawin niyang scapegoat si Mia. Napakawalang awa niyang tao. Itinulak ng grupo ang pinto at pumasok. Sa higaan ng ospital, isang buntis na naka-stripe gown na may mahabang buhok ay nakaupo na nakatalikod sa pinto. Chloe? Chloe? Siya ba ang Chloe ko? Narinig ng babae sa kama ang tawag. Ibinaba ang kanyang tasa at dahan-dahang pihit ang kanyang ulo. Sina Julian at Mia ay tinitigang mabuti ang babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot.
Akala nila ako talaga iyon. Lumingon ng husto ang babae na nagpapakita ng mukhang walang nakakakilala. Bilog na mukha, maliit na mata. Wala talagang kamukha ko. Kaagad na nag-relax si Julian Cross, parang puppet na naputulan ng tali. Sumilay ang galak sa kanyang mata. At ang mukha ng nanay ko, dating puno ng pag-asa, ay biglang bumagsak. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Sumugod siya sa tatay ko. Umiiyak nang di mapigilan. Hindi si Chloe. Hindi ito ang ating anak. Arthur, paano ito nangyari? Agad na isinuot ni Julian Cross ang maskara ng pighati at humakbang pasulong. Mababa ang boses niya, parang bumibigkas ng euluhiya. Dapat siyang bigyan ng Oscar. Pasensya, napagkamalan namin siyang ibang tao. Chloe Vance din ang pangalan ng asawa ko. Nahulog siya sa bangin, 6 na araw ang nakalipas. Nakita ito ni Mia Thorne. Agad na tinakpan ng bibig. Nagunwaring umiiyak. Mr. at Mrs. Vance. Nawala na talaga si Chloe. Ang tatay ko, nakaupo sa wheelchair. Mukhang walang lakas, wasak sa dalamhati. Bakit? Sa loob lang ng 1 taon, pareho kong anak na aabutan ng kasawian. Bakit? Sa sobrang bigat ng emosyon, pumikit ng mahigpit ang tatay ko. Nanginginig ang katawan at bumagsak pa atras. Arthur! Nagkakagulo ang lahat. Pumasok si Secretary Brooks para tumulong, pero itinulak siya ni Julian. Nakangiwi ang mukha niya sa galit. Kung hindi mo lang ginulo ang investigasyon, hindi sana nagalit ng sobra si tatay at na-collapse. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita papatawarin. Doktor! Doktor! Arthur. Si nanay ay sobrang balisa, kaya nanghihina ang buong katawan. Nanginginig ang mga binti niya. Sumugod si Mia para suportahan siya. Mrs. Vance, huwag kang mag-alala. Mauuwi si Mr. Vance. Dito, hayaan mo akong tulungan kang maupo doon. Sa kanilang mga reaksyon, ang aksidente ni Miss Vance ay tiyak na nauugnay sa kanila. Maaaring malaman ni Secretary Brooks na kahit gaano pa kagaling kumilos sina Julian at Mia, hindi nila maitatago ang intensyong pumatay. Pero wala siyang ebidensya. Samantala, ako ay nakulong pa rin sa isang siwang. 7 araw na ang lumipas, at wala pa ring dumating para iligtas ako. Anak, hindi alam ni Mama kung gaano pa katagal kaya niyang magtiis. Pumikit lang ako para magpahinga. Nang biglang sumakit ng matindi ang aking tiyan. Diyos, ang sakit! Bumigay na ang tubig ko. Darating na ang sanggol. Nahulog sa isang gilid ang flashlight. Ang liwanag ay naglalaro ng anino sa pader ng bato. Kumulong ako, hingal na hingal. Nanay, tatay. Sa labas ng butas, umihip ang malakas na hangin. Bumuhos ang malakas na ulan. Nilunod ng kulog ang aking mga hiyaw. Nanginginig, hinimas ko ang aking tiyan. Dinudurog ako ng mga contraction. Huwag kang matakot, mahal. Makakaalis tayo ng sabay. Dumating ang isa pang alon ng contraction. Itinulak ko ng buong lakas. Pumutok ang aking mga pisngi. Pinukaw ko ang napakalakas na lakas. Matapos ang hiyaw, pagod na ako. Ilang beses pumintig ang dibdib ko. Dahan-dahang pumikit ang aking mga mata. Nakalaylay ang aking ulo sa gilid. Lumubog ako sa kadiliman na parang kamatayan. Kumikislap ang apoy. Nawawala na ang aking malay. Sa pagkakalula, nakikita ko ang aking mga magulang. Chloe, gising. Kailangan mong manatili, mabuhay. Chloe, hindi ka pwedeng sumuko ng ganito. Ang sakit na! Hindi na talaga ako makakatagal. Chloe, kailangan mong mabuhay para sa iyo at sa sanggol. Ang imahe ng aking mga magulang ay nawawala. Sa halip ay ang dalawang mukha na labis kong kinamumuhian. Chloe, hindi mo karapat-dapat ang aking anak. Pumunta ka sa impyerno. Kapag namatay ka, Lahat ng iyo ay magiging akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Julian Cross, Mia Thorne, hindi ko sila hahayaang manalo. Tumama ang pinakamatinding sakit ng panganganak. Ginagamit ko ang aking huling lakas. Kailangan kong manganak at tiyaking mabuhay ang sanggol. Sa gitna ng aking malalakas na hiyawan, rumaragasa ang bagyo sa labas. Habang sa loob ng yungib, sa wakas, isang malinaw na iyak ang pumailang-lang. Sa wakas, tumigil na ang ulan. Dahan-dahan akong sumandal sa pader ng kuweba, mahina. Sa pagtingin sa munting buhay sa aking mga bisig, umiyak ako sa tuwa. Mahal ko, aking pinakamamahal na babae. Ang pangalan mo ay Nova? Sana magkaroon ka ng mapayapang buhay, sabi ni Mommy. Nanginginig ako. Gamit ang huling piraso ng gasa, pinindot ko ang kanyang pusod para tumigil ang pagdurugo. Sa ganitong desperadong sitwasyon,
Naranasan ko ang isang saglit na kapayapaan. Ang hindi ko alam ay, sa mismong sandaling iyon, ang aking kapatid na si Lucas ay baliw na naghahanap sa akin. Tama ka, Mr. Vance. Nang malaman ni na Julian at Mia na maaaring buhay pa si Miss Vance, namutla ang kanilang mga mukha. Ngunit nagpapanggap pa rin sila. Noong mga oras na iyon, bulag ako sa katotohanan. Nahanap mo ba kung saan nahulog si Chloe sa bangin? Nahanap ko. Ang masukal na gubat, 50 milya sa hilagang kanluran ng lungsod. Pero 7 araw na ang nakalipas. Kailangan mong humanda sa pinakamasama. Palawakin ang lugar ng paghahanap. Alam kong buhay pa si Chloe. Oh, Noon din, biglang may mahinang sumitsit mula sa itaas. Ang kobra ay dumulas pababa sa pader ng yungib. Wala pang 6 na talampakan ng layo. Mahigpit kong hinawakan si Nova. Nanigas ang buong katawan ko. Napasigaw si Nova. Nagulat ang ahas. Ipinakita nito ang mga pangil. Tumindig ito at sumugod sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ang aking anak, kahit na ikamatay ko pa ito. Inabot ko ang isang tuyong sanga, gamit ang isang kamay, at inihampas ko ito ng buong lakas. Tumama ang sanga mismo sa ulo nito. Natumba ang ahas. Tumama ito sa pader, napakibot ng ilang beses, at tuluyang tumigil. Bumalik sa ospital, yung 2 gago ay kumikita sa aking paghihirap. Walang malay ang tatay ko. Namamaga ang mga mata ng nanay ko sa kakaiyak. Mrs. Vance, tapos na ang death certificate ni Chloe? Oh, Chloe. Julian, nasa kamay mo na ang kumpanya ngayon. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ko sasayangin ang pinaghirapan ni Chloe. Ika-8 araw. Karga-karga ko si Nova, nakaupo sa may pasukan, nakatitig sa kulay abong langit. Halos mawalan na ng pag-asa. Biglang may mga ibon na umawit sa himpapawid. Ilang kulay abong kalapati ang umikot sa itaas. Walang kalapati dito. May mga tao siguro sa malapit. Ang pagdating ng kalapating panghatid ay nagpasigla ng aking kalooban. At ang pag-asa na aking isinuko ay sa wakas na sagot na. Mr. Vance, may mga hiker na nakakita nito sa bundok. Baka galing kay Miss Vance. May basang note na may hamog sa loob ng plastic bag. Nasa loob nito ang aking SOS message at coordinates. Nasa loob nito ang aking SOS message. Pakiusap iligtas ang aking anak. Ang aking anak! Pakiusap iligtas ang aking anak. Sulat kamay iyan ni Chloe. Buhay siya. Magpadala pa ng tao. Patuloy ang paghahanap. Dumating ang gabi. Ang sugat sa aking kanang binti ay nagkaroon ng matinding impeksyon. Pero alam ko kailangan kong mag-isip ng paraan bukas para makaalis sa lugar na ito. Kumuha ako ng malinis na windbreaker mula sa aking hiking backpack. Binalot si Nova. Maingat na inilagay siya sa backpack at isinabit ito sa aking dibdib. Ito ang pinakaligtas na kalasag na kaya kong gawin para sa kanya. Nova, ihahatid ka ni Mommy pa uwi. Pero nang pumikit ako para magpahinga, may matalim na kaluskos mula sa itaas. Oh, hindi! Nova, poprotektahan ka ni Mommy. Pero nang tumingin ako pababa, ang sugat sa kanang binti ko ay hindi pa gumagaling. Dahil sa sanggol, hindi ako makaakyat sa matarik na bangin na ito. Kailangan ko lang maghintay. Maghintay ng may sasagip sa amin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mga taong gustong mamatay ako ay malapit ng saktan ng aking ama. Handa na ang death certificate. Kapag namatay na ang matandang iyon, ang Vance Group ay magiging atin. Inihulog ni Mia Thorne ang puting tableta sa tubig. Nang malapit na siyang magsalita, biglang bumukas ang pinto. Mr. Cross, may balita kami. May nakakita ng sulat na SOS ni Miss Vance. Nang marinig na buhay pa ako, ang mga mukha ng mga iyon ay hindi mabayaran. Parang nakakita ng multo. Ano? Sa paanan ng bundok, natukoy na ng search team ang aking tinatayang lokasyon. Mr. Vance, nakakita kami ng mga palatandaan ng aktibidad sa paligid ng butas. Pero napakababa ng visibility sa gabi. Magpadala pa ng mga helicopter? Mabilis. Kapit lang, Chloe. Nandito ako. Ang hangin sa bundok ay umuungal. Ang mga hayop ay umuungal sa malayo. Nanginginig ako sa lamig. Mahigpit kong yakap si Nova sa aking mga bisig. Nang mawawalan na ako ng malay, bigla, mula sa langit ay may isang nakakabinging ungol. Isang helicopter. Isang orange na rescue chopper ang nakalutang sa itaas ng sinkhole. Ang mga rotor blades ay nagdudulot ng malakas na hangin. Nova!
May darating! Ligtas tayo! Tulong! Tulong! Dito! Umikot ang helicopter sa kalangitan ng gabi. Ang searchlight ay dumaan pabalik-balik. Kung lilipat lang ng kaunti ang sinag, makikita nila ako. Pero ang sinag ay malupit na dumaan sa itaas ng aking ulo. Lumalayo. Hindi nila tayo nakita. Hindi pa rin nila ako nakita. Nandito ako! Ang ingay ng propeller ay kumukupas. Talagang lumipad ang helicopter, palabas ng sinkhole. Nawala. Nawala lang. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay naubos ang lahat ng dugo sa aking katawan. Huwag kang umalis! Huwag kang umalis! Bumalik ka! Sa ikawalong gabi nang mahulog ako sa butas, ang kapatid kong si Lucas ay nababaliw na. Magpatuloy sa paghahanap. Bumaba ng mas mababa. Lumipad muli. Mr. Vance, napakababa ng pagkakita sa gabi. Ang daloy ng hangin sa ilalim ng butas ay hindi matatag. Masyadong delikado. Wala akong pakialam. Huwag magtipid! Kailangan nating mahanap ang kapatid ko. Ginoo, ang imahe ng init ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay sa butas. Maaaring isang tao. Si Chloe yan. Talagang siya yan. Sa ilalim ng butas, umuungal ang hangin. Yumakap ako ng mahigpit kay Nova, nakabalot sa aking mga braso. Halos hindi na ako makapit. Mula sa itaas, narinig ko ang mahinang ugong ng helicopter. Pero masyadong makapalang mga puno. Hindi nila kami makita kahit kaunti. Huwag kang matakot, Nova. Ilalabas ka ni Mommy dito. Tumingin ako sa mga ulap sa itaas ng butas. Isang nakatutuwang ideya ang pumasok sa isip ko. Usok! Kinaladkad ko ang aking nasugatan na binti at pinindot ang mga basang sanga ng pino sa nagliliyab na tumpok ng mga tuyong dahon. Sumiklab ang apoy. Ang makapal na puting usok ay bumaril sa mga puno na parang dragon at dumiretso sa kalangitan ng gabi. Sumigaw ako ng saklolo gamit ang aking huling lakas. Nandito kami! Hindi ko alam kung gaano katagal. Isang maliwanag na ilaw ang tumagos sa kadiliman sa itaas. Ang nakakabinging ugong ay lalong lumakas at lumapit. Natagpuan namin si Binibini Vance. Ayos ka lang? Sa pagtingin sa sinag ng liwanag na iyon, yumakap ako ng mahigpit sa aking anak na babae at umiyak ng luha ng tuwa. Nova, ligtas na tayo! Nagawa natin! Julian Cross, Mia Thorne, handa ka na ba para sa akin? Habang inilalagay nila ako sa ambulansya, sa isang silid sa Crestview Hospital, Isang masarap na drama ang nagaganap. Nay, ang libing ni Chloe ay kinabukasan. Kailangan mong pumunta. Lahat ng mga bigating tao at media sa lungsod ay naroon. Anong sinabi mo? Nawawala pa si Chloe. Anong libing? si Julian ay lumapit sa nanay ko, na walang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Tanging malamig at kalkulado niyang intensyon. 8 araw na, sabi ng pulis. Wala nang posibilidad na buhay siya. Nay, kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi mo. Hahayaan si Chloe na mawala ng walang disenteng libing, tama ba? Ang susunod niyang sinabi ay lubusang nagtanggal ng maskara ng dalawang iyon. Isa pa, maglalabasan na kami ni Mia. Kayo ba ay sira-sira? Nawawala si Chloe. At kayong dalawa, itinuring kitang sarili kong anak. At ito ang iyong pagbabayad sa akin. Ang mga patay ay hindi na babalik. Ang mga buhay ay kailangang magpatuloy. Mrs. Vance, ang dalawang taong pinakamalapit sa iyo ay tunay na nagmamahalan. Hindi ba dapat mo kaming suportahan? Kapag kasal na kami, magiging mas madali ang pagpapatakbo ng Vance Group. Ikaw at Arthur ay makakapagpahinga na. Bigla niyang na-realize. Kaya, binalak ninyo ang pagkamatay ni Chloe. Harap sa paratang ng aking nanay, ang aking tinatawag na matalik na kaibigan ay talagang natawa ng walang pakialam. Oh wow, naisip mo. Ngunit ngayon mo lang nalaman. Hindi ba medyo huli na? Ang pamilyang Vance ay hindi kailanman pinagmalupitan ka. Si Chloe ay nagdadala ng iyong anak. Paano mo nagawa ito? Mga hayop, mga hayop. Si Julian Cross ay mukhang naiinis. Itinulak niya ng malakas ang nanay ko sa hospital bed. Mrs. Vance, si Chloe ay nag-iisip ng pagkakaisa ng pamilya hanggang sa kanyang huling hininga. Sayang hindi niya ito makikita. Mahal na mahal ka ni Lucas noong nabubuhay siya. Itinuring ka ni Chloe na parang kapatid. Bakit? Si Mia Thorne ay biglang tumawa. Pagkatapos, salita bawat salita, binigkas niya ang sikreto na nagpaiyak sa nanay ko at tuluyan siyang nasira. Bakit? Dahil lahat ng mayroon si Chloe? Dapat ay akin. Sasabihin ko sa iyo, pinatay ko rin ang anak mong si Lucas. Kayong dalawang hayop.
makukuha ninyo ang nararapat sa inyo. Nanay, ang Vance Group ay akin na ngayon. Pumunta ka sa libing bukas at titiyakin kong aalagaan ka. Kung hindi, mapapasama ka sa lansangan. Hindi, tatawag ako ng pulis. Ilalantad ko lahat ng krimen mo. Ang nanay ko ay lumingon. Nadapa-dapa, nagmamadali siyang lumabas ng pinto. Ang mukha ni Julian Cross ay naging malamlam. Siya ay sumigaw ng galit. Tigil! Sumugod si Julian pasulong. Hinarang ang daan ni nanay. May pagpatay sa kanyang mga mata. Nanay, talagang may sakit si tatay. Kung iiwan mo siya, paano kung may mangyari sa kanya? Ano ang sinusubukan mong gawin? Ito ay isang ospital. Hindi ka hahayaan ng mga pulis na makatakas dito. Natawa lang si Julian ng mayabang. Alam niya na si nanay ay walang maibigay na ebidensya. Kailangan ng mga pulis ng ebidensya. Anong ebidensya ang mayroon ka na sinaktan namin sila? Julian, maaaring nasa iyo ang mga bahagi ni Chloe, ngunit ang Vance Group ay pag-aari pa rin ng pamilya Vance. Kapag nagising si Arthur, wala kang makukuha. Gising? Hindi na siya magigising. Anong ibig mong sabihin? Si Ginoong Vance ay umiinom ng gamot araw-araw, ngunit lalo lang siyang lumalala. Talaga bang sa pagkabigla lang iyon, noong araw na iyon, walang laman ang silid? Palihim na binuksan ni Mia ang lagayan ng gamot ni tatay at pinalitan ang mga tableta ng pulang lason. Pagkatapos, nagdala siya ng tubig, nagkunwaring matamis na mukha at sinabi, Ginoong Vance, inumin ninyo ang inyong gamot. Ikaw? Kayo ang nagpalit ng kanyang gamot. Bumagsak si nanay sa sahig, umiiyak ng hindi mapigilan. Lumuhod si Julian at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga balikat. Nanay, kailangan mong pumunta sa libing bukas. Kumilos ka ng maayos. Pangako ko, narito pa rin si tatay na nakahiga. Sumandal siya malapit sa tenga ni nanay. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Kung hindi, ang pagtanggal ng tubo ng oxygen ay isa lang pihit ng kamay ko. Bastardo. Ang pamilya Vance ay bulag sa pagpapapasok ng lobo sa bahay. Ang matandang ito ay paulit-ulit akong tinatawag na walang kwenta. Ngayon, akin na ang Vance Group. Siya ay nakahiga na lang dito na parang buhay na patay. Mrs. Vance, magkita tayo sa libing bukas. Huwag kang mahuli. Ang dalawa ay lumabas ng mayabang mula sa ward. Akala nila ang pamilya Vance ay ganap na sa kanila na madaling kunin. Namatay si Chloe sa ilalim ng bangin. Masyadong madali ang nangyari sa kanya. Bigla, narinig ang tunog ng isang gurney na mabilis na dumaan sa hall. Ang mga medical staff ay tumakbo kasama ang isang crash cart. Sabi, ang crash cart ay dumaan ng mabilis. Si Mia ay walang pakialam na sumulyap. Sa taong nasa gurney, lumaki ang kanyang mga mata. Parang nakakita siya ng multo. Dahil ang taong nakahiga sa gurney na iyon ay ako natatakpan ng putik at dumi, nakayakap sa isang sanggol na nakabalot sa aking dibdib. Akala nila patay na ako, pero hindi nila alam na gumapang ako pabalik mula sa impyerno at malapit ko nang ipakita sa kanila kung ano talaga ang isang tunay na impyerno. Julian, yung pasyente kanina, di ba kamukha ni Chloe? Imposible. Kung buhay si Chloe, bakit hindi niya kokontakin ang kanyang mga magulang? Tama. Naloka ako. Nang sabihin niya yon, isang lalaking naka-dark jacket dumaan sa tabi nila. Tingnan, si Lucas ba yon? Hindi rin siya patay. Bumalik siya para maghiganti. Nag-i-imagine ka lang. Si Lucas ay namatay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Matagal na siyang patay. Tama, baka nag-i-imagine lang ako. Sa libing bukas, darating ba si Martha? Kung hindi siya darating, tiyak na gagamitin yon ng mga shareholders para gumawa ng gulo. Patay ang anak niyang lalaki. Wala na ang anak niyang babae. Nasa ating mga kamay ang asawa niya. Para kay Arthur, gagapang siya papunta rito kung kailangan. Relax. Pagkatapos bukas, ang pamilya Vance ay atin na. Sa sandaling iyon, si Lucas, na idineklarang patay mahigit 1 taon na ang nakalilipas, ay nakaupo sa tabi ng aking kama. Nova, huwag mong hawakan ang aking anak. Anak ko, Chloe, kumalma ka. Ligtas ang sanggol. Si Nova ay malusog sa NICU. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ng mabuti ang taong nasa harapan ko. At biglang lumuha ako. Lucas, ikaw talaga. Akala ko patay ka na. Ako ito. Nahuli ko si Julian. At Ang relasyon ni Mia. nag-ayos sila ng aksidente sa sasakyan para patayin ako. Sinuwerte ako at may nagligtas sa akin, ngunit nawala ang aking alaala sa loob ng 1 taon. Nang marinig ang kwento ng aking kapatid, hinawakan ko ng mahigpit ang mga kumot na may puot na umiikot sa aking dibdib.
Dinrog nila ako at itinulak ako mula sa bangin. Pinuntahan pa nila ang aking anak. Huwag kang mag-alala. May utang sila sa'yo. Babayaran ko sila ng 10 ulit, 100 ulit. Hindi, Lucas. Gusto kong gumanti sa kanila ng personal. See ya. G. Vance, may masamang nangyari. Sina Julian Cross at Mia Thorne ay nasa Crestview Funeral Home, nagsasagawa ng serbisyo para kay Miss Vance. Inimbitahan pa nila ang press. Ano? May lakas ng loob silang magdaos ng serbisyo para sa iyo? Brooks, kontakin agad ang pulis. Tawagan ng pulis. Masyadong mabuti iyon para sa kanila. Gusto kong umakyat sila sa pinakamataas na tuktok at pagkatapos ay bumagsak sa putik. Lucas, teka. Aarestuhin lang sila ng ganito? Masyadong madali. Bigyan muna natin silang dalawa ng isang hindi malilimutang regalo. Ang Crestview Funeral Home ay solemne at marangal. Ang aking itim at puting litrato ay nakasabit sa gitna, ngunit ang aking mga kaaway ay nagpapalabas sa aking libing. Chloe, ang pag-ibig ng aking buhay. Paano mo ako iiwan? Si Mr. Cross ay sobrang tapat. Nawalan siya ng maraming timbang. Si Chloe ay sawimpalad. Sayang naman na iwanan ng isang mabuting asawa. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita, hihilahin ko agad ang oxygen tube ni Arthur. Mr. Cross, sabi ng mga chismis, may iba pa sa pagkahulog ni Miss Vance. May bago bang natuklasan ng pulis? 1 linggo ang nakalipas. Dinala ko si Chloe sa Mount Crest para manood ng paglubog ng araw. Palagi niyang sinasabi na ito ang pinakamagandang lugar. Kasalanan ko na hindi ko siya hinawakan ng mahigpit. Sana ako na lang ang namatay sa kanyang lugar. Ngunit hindi nila alam, ang patay na dapat nasa urn ay nasa audience ngayon, pinapanood ang kanilang pag-arte. Ibinababa ko ang aking sombrero, matamang nakatingin sa mapagkunwaring mamamatay tao sa entablado. Ang galing niya. Pwede siyang manalo ng Oscar. Chloe, handa ka na ba? Hayaan silang umakyat ng mas mataas, para kapag bumagsak sila, magkawatak-watak sila. Ngayon, sisirain ko siya. Julian Cross, Mia Thorne, dumating na ang inyong paghihiganti. Puno ang aking memorial service ng mga bisita. Nasa taas si Julian, nagpapanggap pa rin. Mr. Cross, bakit wala si Chairman Vance? Hindi man lang siya makadalo sa sarili niyang anak? Mali yun. Pinupunasan ni Julian ang sulok ng kanyang mata. Mga luha na wala naman talaga. Kumikislap ang galit sa kanyang mga mata. Hindi nakayanan ni Arthur ang pagkabigla. Naatake siya sa puso. Nasa ICU siya, ginagamot. Ano? Grabe ang sakit ni Chairman Vance. Sino ang mamamahala sa Vance Group? Tumuwid si Julian. Hinihintay niya ang tanong na iyon. Pumirma si Arthur ng power of attorney bago siya nagkoma. Simula ngayon, ako na ang may ganap na kontrol. Mukhang nag-aatubili ang mga shareholder, pero wala silang magagawa. Hindi maitago ni Julian ang kanyang ngisi. Agad niyang pinabasa ng malakas sa abogado ang kasunduan sa paglipat ng shares. Ayon sa kasunduang pinirmahan ni Mr. Arthur Vance, ang 40% shares sa kanyang pangalan at ang 30% sa pangalan ni Miss Chloe Vance ay mamamana ni Julian Cross, asawa ni Miss Stratt. Chloe Vance, si Mr. Julian Cross, ang mag-iisang tao na mamamahala sa Vance Group. Kinuha ni Julian ang panulat. Ibinaba niya ang kanyang ulo, handang pumirma. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng Memorial Hall. Tigil. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang ari-arian ng pamilya Vance? Nakatingin sa akin ang lahat. Hawak ko ang aking sanggol. Naglalakad naka-high heels, pumapasok ako sa sarili kong bulwagan ng pagluluksa. Isang hakbang, sa isang pagkakataon. Namutla si Julian dahil sa pagkabigla. Agad na nanigas ang ngiti ni Mia sa kanyang mukha. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa amin. Nakatutok sila sa akin at kay Lucas. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa bulwagan. May bitbit na sanggol. Sumunod si Lucas sa likod ko. Lahat ay lumingon upang tumingin. Nanigas si Julian. Pilit siyang ngumiti na parang pangiwi. Lumapit siya. Kaibigan ba kayo ni Chloe? Pasok kayo. Hindi pa tapos ang alaala. Tumigil sa paglalakad si Lucas. Malamig siyang tumingin kay Julian. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Inalis ko ang aking sombrero. Pinahayaan kong tumama ang liwanag sa aking mukha. Sa sandaling makita niya ang aking mukha, nang hina ang mga binti ni Mia, bumagsak siya.
Mutu! Nagpalitan ng mga naguguluhang tingin ng mga reporters. Pagkatapos ay baliw na itinaas ang kanilang mga kamera. Pinanood ko itong nakakatawang eksena. Isang malamig na ngiti ang gumapang sa aking mga labi. Julian, ang aking alaala ay parang isang party. Bakit hindi mo ako personal na inanyayahan? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, Nagkagulo ang silid? nag-flash ang mga kamera ng mabilis. Naglakad ako sa mga kumikislap na ilaw. Kalmadong-kalmado, hawak ang aking sanggol. Binantayan ako ni Lucas na parang isang mapaghiganting Diyos. Imposible? Hindi ito pwedeng mangyari. Nahulog siya sa bangin. Paano? Diyos ko, Isang linggo pa lang. At aking mahal na asawa at matalik na kaibigan, hindi ako kilala? Si Miss Vance talaga. Hindi ba siya nahulog sa bangin? Tingnan mo, bakit may sanggol siya? Sa sandaling iyon, Itinulak ang karamihan sa tabi. at ang aking ina ay sumuray-suray palabas. Chloe. Aching Chloe. Nakita kong gaano kalungkot ang aking ina. Napuno ng luha ang aking mga mata habang ako ay nagmamadaling lumapit. Nanay, buhay pa ako. Sorry sa pag-aalala mo. Ang aking ina ay naiiyak. Ang kanyang nanginginig na kamay ay inaabot ang sanggol sa aking mga bisig. Si Nova ay mahimbing na natutulog. Ito ang iyong apo. Ang kanyang pangalan ay Nova. Magandang pangalan. Sa wakas, ay napansin na ng langit. Maingat kong ibinigay si Nova sa aking ina. Dahil ligtas na ang aking tanging kahinaan, ngayon ay oras na para maningil ng utang. Lumingon ako, naging napakalamig ng aking mga mata habang ako ay nakatitig ng matindi kay Julian. Lumalakad ako ng paisa-isa, papunta kay Julian. Nanginginig ang aking mga binti nang hindi mapigilan, ngunit huminga siya ng malalim at nagkunwari pang may ekspresyon ng kaligayahan. Hindi siya patay? Talagang hindi siya patay. Chloe, buhay ka? Alam mo ba na pinagdaanan ko ang impyerno sa nakaraang 7 araw at gusto ko na lang tumalon pababa at sumama sa iyo? Chloe, ano ang problema? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at naglabas ng malamig na tawa. Bagay sa iyo ang itim na suit na iyan. Nagmamadali ka bang bihisan ako ng damit panluluksa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngayong nakabalik ka na, wala nang makakapagpasaya sa akin. Masaya? Yung singsing sa daliri mo? Automatikong ibinaba ni Julian ang kanyang ulo na nagpapakita ng kanyang walang singsing na kanang daliri. Titakot ako na baka masaktan ako kapag nakita ko ito, kaya tinanggal ko ito. Wala akong pakialam na makinig sa kanyang mga kalokohan dahil inimbita niya ang lahat ng media sa lungsod. Paano ko masasayang ang entablado na kanyang inihanda? Sa lahat, 8 araw ang nakalipas. Ang aking mabuting asawa na si Julian Cross at ang aking matalik na kaibigan na si Mia Thorne. Habang sumisigaw si Mia Thorne sa takot, ang aking malakas na mga salita ay pumapalo sa mga tainga ng lahat. Itinulak nila ako mula sa bangin. Personal akong pinabagsak pababa. At ito ay isang pinagplanuhang pagpatay. Sumabog ang buong lugar at lahat ng kamera ay unang nakatutok sa mukhang maputla na si Julian Cross. Nagkagulo ang lugar ng mga bisita. Nagmamadaling pindot ng mga reporter sa kanilang kamera. May nagli-livestream. Nagbabagang balita. Bumalik si Chloe Vance mula sa kamatayan. Inaakusahan ng asawa ng murder. Lahat? Naaksidente ang asawa ko at nahulog sa bangin. Na-trauma ang isip niya. Mayroon siyang persecution, paranoia. Lahat ng pagdodroga at pagtulak ay guni-guni lang. Sa ganyang pag-arte, sayang hindi siya nanalo ng Oscar. Nag-aalinlangan na ang mga bisita. Ang pagbagsak mula sa taas na iyon, posibleng nasira ang utak niya. Chloe, hindi ka mabuti. Hindi ka namin sinisisi. Pinapanood ko itong dalawang scumbag. Ngumisi ako ng malamig. Tapos na ang palabas. Ang aking matalik na kaibigan ay hawak ang braso ng aking asawa. Paulit-ulit nilang sinasabing, mahal nila ako. Sa memorial service ng iyong asawa, pinapayagan mong hawakan ng iyong girlfriend ang braso mo. Tinatrato ang lahat na parang bulag. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Julian Cross ay sobrang nataranta. Nagmamadali siyang bumaba sa entablado. Lumapit siya sa akin. Tama na ba ang gulo na ginawa mo? Bumalik ka sa akin at magpagamot. Pagamot? Gagamutin ko muna yung satsat mo. Isang malakas na sampal. Nanahimik ang buong lugar. Iyan ang aking regalong pambati para sa kanya.
Tahimik na tahimik ang bulwagan. Pati ang mga reporter ay nakalimot kumuha ng litrato. Tinakpan ni Julian ang kanyang mukha, nakatitig sa akin, natulala. Chloe, sino ka ba para saktan siya? Tumakbo si Mia papalapit, sumisigaw. Lumingon ako at mahinahong tumingin sa mukhang minsan kong pinagkatiwalaan. Ano ang pagmamadali? Sinaktan ko siya, hindi ikaw, di ba? Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Si Julian ay asawa mo. Ako ang matalik mong kaibigan. Paano ka namin masasaktan? Narinig ko siyang sabihin ang matalik na kaibigan at asawa. Nakakasuka. Noong kayo ang nagtulak sa akin mula sa bangin, naisip ba ninyo na ako ang kanyang asawa at ang iyong matalik na kaibigan? Sa isang pangungusap na iyon, ang buong bulwagan ay nag-ugong sa mga bulong. Namutla si Julian. Hindi man lang ako matingnan sa mata. Pumasok ba sa isip mo na ang aking anak na babae ay gumugol ng 8 buong araw kasama ko sa lubak na iyon? Ang gabay sa 8 araw na kaligtasan sa lubak. Gusto mo bang marinig? Nagpigil ng hininga ang buong silid. Huminga ako ng malalim. Sa unang gabi, pinalibutan ako ng isang grupo ng mga lobo. Sa ikalawang araw, muntik na akong malunod sa biglaang baha. Sa ikatlong araw, nagnaknak ang aking mga sugat. Nasa mataas na lagnat ako at walang malay, talagang wala sa sarili. Isang desperadong sitwasyon sa hukay. Napanganga ang mga bisita. Tinakpan ng ilan ang kanilang bibig dahil sa pagkabigla. Sa ika-4 na araw, uminom ako ng tubig ulan, kumain ng mga ligaw na berry. Sa ika-5 araw, nakahuli ako ng kuneho, kaya hindi ako nagutom. Sa ika-6 na araw, gumuho ang hukay. At muntik na akong mailibing ng buhay. Tungkol naman sa ika-7 araw, ang ika-7 araw, nanganak ako kay Nova. Natahimik ang buong bulwagan. May malakas na lagapak. Nanghina ang mga binti ni Julian at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ikaw, nag-iimbento ka lang? Sa wakas ay lumingon ako upang tingnan sila. Ang aking mga mata ay wala kahit poot, tanging malamig na kawalang interes. Kaya itong serbisyong pang-alaala na inihanda ninyo para sa akin, paano ako hindi darating? Lahat ng mata sa kwarto ay parang searchlight, nakatutok kay Julian at sa akin. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking minsang nakasama ko sa kama. Ikaw ba ang nag-udyok sa akin, 8 buwang buntis? Upang manood ng paglubog ng araw sa Mount Crest, ang lalamunan ni Julian ay kumibot ng malakas. Hindi siya makapagsalita. Ikaw ba mismo ang nag-abot sa akin ng basong iyon ng juice? Pagkatapos kong inumin iyon, nahilo ako at hindi makatayo. Si Mia ay walang masabi. Ang pawis mula sa noo ni Julian ay tumulo sa pulang karpet. Habang kumakapit ako sa rehas, sumisigaw ng tulong. Sinadyang sinipa mo ba ito hanggang sa masira na naging dahilan ng pagkahulog ko? Chloe, walang mas masaya sa akin na buhay ka. Pero simula nang pumasok ka, sinisiraan mo na ako. Tumingin siya sa mga bisita. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Parang isang perpektong asawang naapi. Baliw siya, mga tao. Ito ay isang ulat ng psychiatric evaluation mula sa Crestview Hospital. Tiningnan ko ang ulat na may selyo ng opisyal. Nagsikip ang mga pupil ko. Sakit sa pag-iisip. Ang galing-galing na paraan para sirain ako. Sinasabi mong baliw ako? Sagutin mo ako ng ilang katanungan. Umakma ako ng kalahating hakbang pasulong. Si Julian ay umurong ng takot. Hindi ko matiis na panoorin siyang sakta ng sarili niya at ang mga tao sa paligid niya. Si Chloe ay may matinding depresyon sa pagbubuntis, sabi ng doktor. Maling akala niya ang kanyang paranoia na pag-uusig bilang totoong mga pangyayari. Hindi niya sinasadya na i-frame si Julian. Siya ay tunay na may sakit. Naririnig silang nag-uulitan. Ang mga bisita ay tiyak na nagsisimulang mag-alinlangan. Kung tutuusin, ang psychiatric evaluation report na itim at puti ay tila mas kapani-paniwala kaysa sa aking mga akusasyon. Ang pagbagsak mula sa ganoong kataas, normal lang na magkaroon ng problema sa utak. Ang report ay itim at puti. Hindi ito peke, di ba? Chloe, talagang may sakit ka. Chloe, sumama ka sa akin sa ospital para magpagamot, okay? Sertipiko ng psychiatric evaluation. Sertipiko ng psychiatric evaluation. Sertipiko ng psychiatric evaluation. Pinagmamasdan ang sulok ng bibig ni Mia na halos hindi maitago ang kayabangan. Bigla kong naramdaman na lubos na katawa-tawa. Hindi ko napigilan ang mahinang tawa. Ulat ng psychiatric evaluation.
Humakma ako ng isang hakbang. Nakatutok ang mga mata ko kay Julian. Yung mapagpanggap na mukha. Halos hindi ako nakatakas sa kamatayan at kakabalik ko lang. Pero may dala kang pre-made na report? Ang buong silid ay nag-ugong sa kaguluhan. Lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon para tumitig kay Julian. Naghanda ka pa ng psychiatric record para sa aking sinasabing pagkamatay. Ang premeditadong pagpatay na ito. Paano niya ito maipapaliwanag? Nanginginig ang mga braso ni Julian. Ang kanyang mga mata ay mailap, lantad at baliw. Pero nagpapakatatag pa rin siya. Julian, sinasabi mong baliw ako. Hayaan mong itanong ko sa'yo. Inabot ko ang aking bulsa at kumuha ng papel at isinaksak sa kanyang mukha. Doon, gamit ang isang sunog na uling, sumulat ako ng liham na SOS. Isang taong hindi matatag ang pag-iisip, matapos tumalon mula sa bangin, pwedeng sumulat ng saklolo, pwedeng sumulat ng malinaw. Pakiusap, mister. Iligtas ang aking anak. Pakiusap, iligtas ang aking anak. Pwedeng sumulat ng malinaw, lohikal na tala ng SOS sa telepono? Tala ng SOS sa telepono? Mister, iligtas ang aking anak. Pakiusap. Ang mga flashbulb ay kumikislap ng todo. Ang mga reporter ay nagsisiksikan parang mga pating na amoy dugo. Ang tala ay may pangalan ko, ang lokasyon kung saan ako nakulong, at numero ng telepono ni Julian. Mga butil ng malamig na pawis sa noo ni Julian. Siya ay sumuray pabalik ng isang hakbang. Napagtanto ni Mia na lumalala ang sitwasyon. Siya ay sumingit upang makipagtalo muli ng mariin. Sinulat mo ang tala na iyon ng maaga? Na nagpapatunay lamang na ikaw ay isang ganap na baliw. Tumanggi akong makipagtalo sa kanya. Tinitigan ko si Julian, ang aking mga mata parang kutsilyo. Hindi ko kailangang magbato ng putik. Ang kailangan ko lang ay ilatag ang katotohanan. Noong araw na iyon nakasuot ka ng light blue na damit at ang pangalawang butones mula sa itaas ay pila. Tama ba? Napatigil si Julian, parang sinasakal. Lumingon ako upang tingnan si Mia. Patuloy akong pumipilit. Noong araw na iyon nakasuot ka ng pulang damit? At binigyan mo ako ng orange juice. Tama ba? Humakbang ako pasulong muli. Wala pang 1 metro ang layo kay Julian. Bawat salita ay pumapalo sa kanilang mga puso, parang martilyo. Isang taong hindi matatag ang pag-iisip, makakaalala ba ng lahat ng detalyeng ito? Tahimik na tahimik ang bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa maputlang mukha ni Julian. May sakit ka sa pag-iisip, nangyayari ang mga guni-guni. Nakakalungkot na ang mahinang dahilang ito ay hindi makapanloko sa mga matatandang tusong negosyante. Nagpalitan ng tingin sina G. Sterling at G. Hayes. Parehong halatang napansin ang kaba ni Julian. Si Mia ay nagpupumilit pa rin. Itinuturo ako at sumisigaw ng baliw. Mapagmataas na sinasabi na puro nagkataon lamang lahat. Na ito ay dahil lang sa magaling kong memorya. Nagkataon? Anong uri ng sakit sa pag-iisip ang maaring tumpak na mahulaan ang realidad? Kung ako ay delusional, bakit ang oras, lugar, at kulay ng juice na inilarawan ko ay eksaktong tumutugma sa ginawa nila noong araw na iyon? Si Julian ay naiwang walang masabi sa aking pagtutol. Chloe, inaakusahan mo sila ng pagpatay. Mayroon ka bang mas direktang ebidensya? Ang tanong ni G. Sterling ay tumama sa punto. Julian, sa tingin mo, walang camera sa bangin? Kaya, ligtas ka? Susunod, ang malaking regalong ito ay ganap na sisira sa iyo. Huminga ng malalim si Julian. Pinilit niyang kumalma. Itinuwid pa niya ang kanyang likod. Naglagay ng kalmadong ekspresyon. Sige, ipakita mo sa lahat ang kahit anong ebidensya na meron ka. Nakita siyang tumatangging sumuko. Hanggang makita niya ang matibay na ebidensya, lumawak ang aking ngisi. Malamang iniisip niya na ang malayong bundok na walang halaman ay walang kamera. Itinaas ko ang larawan. Ang una ay nagpakita ng 3 tao sa bangin. Ang pangalawa, pagkatapos kong mahulog, ay nagpapakita sa kanila na umaabot patungo sa bangin. Ito ang tuktok ng bundok crest na nasa screenshots ng surveillance mula sa istasyon ng panahon. Ang istasyon ng panahon ay nagre-record 24,000 at ang camera ay nakatutok mismo sa bangin na iyon. Nagkagulo ang buong lugar. Tingnan natin. Maputla ang mukha ni Julian na parang multo. Malamang naguhum ang kanyang ulo. Maingat niyang sinuri ang lahat ng kamera sa kalsada. Pero nakaligtaan ang istasyon ng panahon sa tuktok. Tumingin ako kay Julian, na bumagsak, parang isang reyna na pumapasok. Tinitigan ni Mr. Sterling ang larawan at kumunot ang kanyang noo. Ang mga bisita sa ibaba ay nagsimulang magbulungan. Masyadong malabo. Hindi man lang makita ang kanilang mga mukha. Nang makita ang mapagmataas ng ngiti ni Mia, napangisi ako sa loob. Tatlong malabong pigyera. Chloe, galit ka sa akin. Pero hindi mo ako maaaring isangkot sa pagpatay gamit ang ganitong litrato. Pwede kang kumuha ng kahit sinong 3 tao para iset up ito. Sino bang nakakaalam kung naka-photoshop ito? Hindi makita ang mukha. Bakit ang taas at pangangatawan ng lalaki sa litratong iyon ay eksaktong katulad ng sa iyo?
Maraming tao ang may katulad na taas at pangangatawan. Lumingon ako kay Mia. Pinunit ko ang kanyang maskara nang walang awa. Ang pulang damit na iyon, wala ka bang kapareho niyon? Maraming babae ang nagsusuot ng pulang damit. Lahat ba sila ay mamamatay tao? Alam kong sasabihin nila iyon. Tumango ako. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa bulwagan. Kaya, 3 tao ang nagkataong nasa bangin, isang lalaking kamukha mo, at isang buntis na babae. Ang buntis ay nahulog mula sa bangin, at 2 taong kamukha ninyong dalawa, nagkataong nandoon sa parehong oras at lugar, at walang ginawa? Natahimik ang buong silid. Lahat ng mga mata ay biglang napako kay Julian. Tingnan natin kung makakalusot siya sa usapang ito. Si Julian ay pinagtabawi sa mga gusto. Namigla ang mukha ni Mia. Na-corner na sila. Harap sa aking deduksyon, nawalan ng imik si Julian. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga bisita. Mr. Cross, napaka-coincidental nito. Paano mo ipapaliwanag? Napabuntong hininga si Julian. Akala ko aamin na siya. Pero sa halip, bigla siyang nagkunwaring walang alam. Sige, kahit ako yung nasa litrato, ano naman? Si Chloe ay nadulas at nahulog, at ako at si Mia ay nagunat para saluhin siya. Mali ba yon? Natahimik ang lahat. Talagang ginawa niyang pagliligtas ang pagpatay. Sobrang walang hiya niya. Isipin nyo, mga kaibigan, kung gusto ko talaga siyang saktan, magiging tanga ba ako para magpakahuli sa kamera? Tama. Ako at si Julian ay nandoon para iligtas si Chloe. Bakit ganyan ka walang utang na loob? Siniraan mo kami ng ganito? Nagbulungan ang mga bisita, nag-aalangan ang mga mukha. Nang makita ko ang pagmamayabang sa mga mata ni Julian, nakakatawa lang para sa akin. Aakalain mo yun na. Umuna ako ng isang hakbang, puno ng kumpiyansa, handa siyang tapusin. Julian, sabi mo inaabot mo ako. Bakit ka nagmamadaling kumuha ng death certificate ko 2 araw ang nakalipas? Bakit? Bago pa man natagpuan ang katawan ko, nagmamadali ka bang magsagawa ng libing? Para kumpirmahin ang pagkamatay ko, ang agwat ng oras na yon ay hindi niya maipaliwanag. Sa pagkakataong ito, siguradong nahuli ko siya. Tumayo ako sa entablado. Malamig na tinitigan si Julian. Ang lalaking minsang nagsabing mahal niya ako, ay ngayon ay walang masabi dahil bumalik ako mula sa pagkamatay. Ano yun? Sabi ng pulis. Pasok naman sa batas. Sumusunod lang ako sa proseso. Akala ko talaga na wala ka na. Oo, sabi ng rescue team, wala nang pag-asa. Natakot si Julian na ang Vance Group Ay maiiwang walang leader. Kaya kailangan niya itong gawin. ngayon, sisisihin mo pa kami? Ang aking mahal na bestie, si Mia, ay agad na nagpaka-arte. Sa boses niyang paiyak, dapat siya ng artista. Napangiti ako ng malamig. Sumusunod sa proseso? Ang galing na dahilan. Sumusunod sa proseso? Hindi man lang lumamig ang katawan ko? At pinagawa mo na ang abogado ng kasunduan sa paglipat ng shares magdamag? Sumusunod din ba yun sa proseso? Isang pangungusap lang. Hindi na siya nakainig. Julian, ang iyong mga ugat ay mas malala pa sa inaakala ko. Pero hindi ako pumunta ngayon para makipagtalo sa kanila. Gusto ko silang lubusang wasakin. Kaya inilabas ko ang inihanda kong props. Gusto nyo ng ebidensya, di ba? Agad. Bawat mata sa silid ay para ng naakit na magnet sa maliit na flash drive na yon. Narito ang sapat para makulong kayo habang buhay. Nakita kong nanghina ang tuhod ni Julian. At si Mia ay malapit nang mawalan ng kontrol. Binobola mo na naman kami ng peke. Peke, bakit ka nanginginig? Gusto ko silang panatilihin na nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Humakbang ako papunta sa malaking screen sa likod nila, itaas ang flash drive, at nagtanong, gusto nyo bang i-play ko ito ngayon? Tigilan mo na ang pag-arte, Chloe. Siguradong nagdarasal siya ng todo. Nagdarasal na walang ebidensya ng pagpatay doon. Hindi ko pinatugtog agad. Sa halip, ibinalik ko ang flash drive sa aking palad at humarap sa aking kapatid. Si Julian ay nakatitig sa aking kapatid. Ang kanyang mga pupil ay pumulupot ng marahas. Malamang naisip niya na pamilyar ang itsura ng aking kapatid. Ngunit mariing itinanggi ang masamang naisip. Bakit may mask? Takot kang ipakita ang iyong mukha? Chloe, saan mo siya natagpuan? Si Lucas, ang pangatlong klaseng aktor, ay naglakad papunta sa entablado at tumayo ng magkabalikat kasama si Chloe. Parehong malamig na nakatingin kay Julian. Ang aking kapatid ay hindi na nag-abalang sumagot. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at kinurot ang gilid ng maskara. Ang buong bulwagan ay natahimik. Tanging ang mga kamera ng reporters ay nag-flash ng matindi. Ang maskara ay unti-unting itinaas. Una ang baba, pagkatapos ang mga labi, at sa wakas ang mga mata ng aking kapatid, nag-aapoy sa galit. Lucas, dapat patay ka na. Nang lubos na nahayag ang kanyang mukha, nagkagulo ang buong bulwagan. Ang dating kasintahan ng aking kapatid, sa sandaling makita siya, parang naubos ang kanyang kaluluwa,
bumagsak sa sahig, kasama ang upuan. At si Julian ay nanginginig na parang dahon. Ang mga manonood ay nagkagulo, pero si Lucas ay isa lang ang mata, si nanay ay hawak ang sanggol. Siya ay nakatayo na parang natigilan, nakatitig kay Lucas na parang nasa panaginip. Lucas, ikaw ba talaga iyan? Anak ko. Naramdaman ang malamig at nanginginig na mga kamay ng kanyang ina. Si Lucas ay halos masira matapos ang isang taong pagpipigil. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni nanay. Namumula ang kanyang mga mata. Nay, pasensya na. Sa pagpapahirap sa iyo, Ang mga luha ni nanay ang pinakamalakas na dahilan ng paghihiganti ni Lucas. Dahan-dahan niyang inalo si nanay. At nang tumingin siyang muli, ang kanyang malambing na titig ay biglang naging isang nakamamatay na patalim. Nakaramdam ng ginaw si Julian sa titig ni Lucas. Nanghina ang kanyang mga binti at likas siyang umatras. Julian, nagulat ka bang makita ako? Ikaw, paano ito? Posible? Bakit hindi? Noong umarkila ka ng papatay sa akin, sigurado ka bang patay na ako? Sa mga salitang ito, sumabog ang karamihan. Lumingon si Lucas kay Mia na nakahandusay sa sahig. Walang init ang kanyang mga mata. At ikaw, aking mahal na kasintahan, ang aksidente sa sasakyan na pinlano mo, nakalimutan mo na ba agad? Bumagsak si Mia Thorne sa lupa. Umiling siya ng galit na galit, parang baliw. Patuloy na nalaglag sa kanya ang puting bulaklak. Hindi ako yun. Hindi ko ginawa yun. Hindi pinansin ng kapatid ko ang kanyang pag-iyak. Gusto niyang malaman ng buong lungsod kung gaano kasama ang mga walang hiyang ito. Noong gabing iyon, isang taon na ang nakalipas, isang van na walang plaka ay sumemplang sa red light at bigla akong binangga. Sinadya ng sasakyan na iyon na ako ang tamaan. Pagtatangkang pagpatay, ito ay lubos na kawalan ng batas. Inihagis ako ng mahigit 30 talampakan. Bali ang bungo. Malubhang panloob na pagdurugo. 3 buwan ako nasa ICU. 9 na buwan ng rehab para makabalik mula sa hukay. At sa lahat ng oras, hinihintay nila akong mamatay. Julian, bakit ka nanginginig? Lucas, huwag mo akong siraan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ka aamin hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Sa harap ng lahat, aalisin ko ang kanyang pekeng maskara. Hindi mo naiintindihan? Gusto mo bang ipakita ko sa lahat ang talaan ng paglipat? Ng iyong pag-upa upang pumatay? Ang silid ay biglang natahimik. Ang mga mata ng lahat ay kumikilos sa pagitan ko at Julian. Noon lang, Inihagis ni Julian ang kanyang ulo at tumawa. Nakita ko. Ngayon naiintindihan ko na. Walang murder talaga. Isipin ninyo, mga tao, apo, kung siya talaga ay pinatay, bakit hindi nila tinawagan ng pulis? Bakit maghintay hanggang ngayon para magsalita? Ang scumbag na ito ay may silver tongue. Pinabaliktad niya ang script. Sabi niya, ako at ang kapatid ko ang gumawa ng buong kasinungalingan. Isang nagpanggap na patay, ang isa'y nagpapakasintunog para lang mabawi ang kontrol sa Vance Group. si Mr. Sterling ay lumapit at tinanong ang kapatid ko ng mahigpit. Bakit hindi siya umuwi sa loob ng 1 taon? Nagnalit ang kapatid ko. Ang galit sa loob niya ay malapit ng sumabog. Dahil sa kwarto ng tatay sa ospital, may naglagay ng informant. Kung magpakita ako, papatayin ang tatay. Ebidensya? Puro hangin lang. Puro salita. Seguridad? Itapon ang 2 pasaway na ito. Nakikita ang smug at masayang mukha niya. Ang kapatid ko ay kumalma na lang. Lumingon siya at kinuha ang black flash drive mula sa kamay ko. Gusto mo ng patunay? Siya, ibibigay ko sa'yo. Ang nasa loob nito ay sapat upang ikulong ka sa habang buhay. Naglalaman ito ng access logs ng First City Hospital para sa ICU. Isang araw, pagkatapos ng aksidente ko, may pumunta ng 3 beses para itanong kung kailan ako mamamatay. Itinuro ni Lucas at nagpalit ang screen sa mga sign-in sheet ng ospital at mga screenshot ng surveillance. David, ang personal na driver ni Julian Cross. Ang mga mata ng lahat ay parang mga punyal na tumutusok kay Julian Cross. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang bibig, sinusubukan pa ring magpakatatag. Lucas, Noong naaksidente ka sa kotse,
Nababaliw ako sa pag-aalala. Pinapunta ko si David para i-check ka. Mali ba iyon? Tama iyon, Lucas. Huwag sisihin ang isang inosente. Ang makita ang kanilang mga mukha ay nakakasuka. Bisita? Para itanong kung kailan ka mamamatay sa ICU. Pinindot ni Lucas ang remote at nagpalit ang screen sa mga screenshot ng text message. Napasinghap ang buong silid. Noong gabing pagkatapos ng aksidente, tinanong ni Mia kung patay na siya. Sumagot si Julian na nasa ICU pa siya, pero hindi siya nagising. Pero hindi siya magigising. Peke ito! Nagalit si Mia, sumisigaw at umadaluhong sa screen bago siya pinigilan ng security. Pagkatapos, tinanong ni Mia kung maghihinala si Chloe. Sumagot si Julian, ang munting sinta ay hindi malalaman. Now, Julian Cross, isa kang tunay na scumbag. Mia, si Lucas ay laging mabuti sa iyo. Wala kang puso. Sa sandaling sabihin niya ang sinta, Sumabog ang buong silid. Nagtuturo at nambabastos ang mga bisita. Harap sa mga paratang mula sa lahat ng panig, ganap na nasira si Mia. hindi si Julian ang pumilit sa akin na gawin iyon. Sinabi niyang patay na si Lucas, at ang Vance Group ay magiging kanya. Tumahimik ka. Itinaas ni Julian ang kanyang kamay para manakit, pero pinigilan siya ng tingin ng mga tao. Huminga siya ng malalim at nagkunwaring nasasaktan. Chloe, inaamin kong nagkamali ako. Nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Kasalanan ko iyon. Pasensya na. Yumuko pa siya ng malalim sa akin, nagpapakumbaba. Pero alam ko, ito lang ang paraan niya para makatipid. Pero hinding-hindi niya aaminin ang pagpatay. Chloe, sinasabi mong itinulak kita sa bangin? Ang advanced na ng teknolohiya ngayon. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng deepfake na video at subukang idiin ako. Bumaling pa siya sa mga bisita at sinabi na nagpanggap kaming patay ng kapatid ko at nagdrama. Para lang siyang palayasin sa kumpanya. At may ilang bisita na nagsimulang magduda. Akala mo ba makakalusot ka sa pagtanggi? Nakakatawa yan. Sinasabi mong peke ang video. Sama ka sa akin ngayon sa himpilan ng pulis. Hayaang suriin ng forensic team ang bawat frame. Ito ba ay hindi maikakaila na ebidensya ng pagpatay? O bintang ko lang sa iyo? Julian, kaya mo ba? Director Cole, ilagay ang nakaraang 6 na buwan sa malaking screen. Mr. Cross ay gumawa ng 36 na overseas transfers sa nakaraang 6 na buwan, kabuuan 180 milyong Sabog sa mga camera flash muli. Bumubuhos kay Julian tulad ng bagyo. $180 milyong. Iyan ay kalahating taong kita ng Vance Group. Lahat, huminahon. Iyan ay personal kong overseas investment. Wala itong kinalaman sa kumpanya. Napangisi ako at lumapit sa kanya. Pinapanood siyang kumilos na parang nakakaawang clown. Taunang suweldo na $2 milyong. Saan nanggaling ang $180 milyong? Gamit ang pondo ng kumpanya para sa personal na investment. Iyan ay pinaghihinala ang paglustay ng pondo. Si Julian ay pinagpapawisan ng husto. Bigla siyang nagngangalit. Ako ang gumawa ng mga transfer. Pero mayroon akong IOU. Ito ay utang mula sa kumpanya. Isang IOU? Iyan mismo ang hinihintay ko. Patuloy kang gumagawa ng dahilan. Kung mas lalo mong hinahawakan ang IOU na iyon bilang lifeline, mas lalo kang babagsak. Julian, ito ba ang tinutukoy mo? Nakatitig si Julian sa pirasong papel na iyon. Sumikip ang kanyang mga pupil para bang nakikita ang sarili niyang death warrant. Eksena. Lahat ay nakakakita ng malinaw. Ito ay nakasulat sa itim at nanghiram si Yuzuo Jun ng $180 milyong para sa personal na pamumuhunan. Walang petsa, walang termino ng pagbabayad, walang interes, wala kahit isang selyo ng kumpanya. Lumingon ako, tumingin sa namumutla ng Director Cole. Director Cole, ayon sa mga patakaran ng Vance Group. Sumusunod ba ang IOU na ito? Hindi sumusunod. Walang resolusyon ng board at financial audit. Ito ay hindi isang IOU. Ito ay pandarambong ng kumpanya. Hindi, Chloe. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang perang ito ay pansamantalang paglipat lamang. Patuloy akong pumipilit. Lahat-lahat na. Hindi ko talaga siya bibigyan ng pera. Dinala mo ang pera ng pamilya sa iyong kumpanya sa labas ng bansa. Tinatawag mo, yang paglipat? Kung ang $180 milyong ay hindi mababawi, mabubulok ka sa bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bilangguan. Narinig ang dalawang salitang iyon. Bigla niyang inikot ang kanyang ulo. At tinitigan si Mia, nakayukyok sa sahig. Siya ang gumawa ng lahat. Namutla ang mukha ni Mia. Tinitigan niya ng mabuti ang lalaki sa harap niya. Puno ng kawalan ng tiwala ang kanyang mukha. Siya ang nagtulak kay Chloe mula sa bangin. Siya ang naglason sa kanya. Ang aksidente sa sasakyan ni Lucas ay gawa rin niya. Ang paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya ay ideya rin niya. Napilitan lang ako. Nagkagulo ang mga tao.
Nag-flash ng todo ang mga kamera ng reporters. At nakatayo ako sa likod ng karamihan. Malamig na pinapanood ang dramang nagaganap. Julian Cross, isa kang walang kwenta. Ikaw ang unang umakit sa akin. Ikaw ang utak. Nagsimulang tumigas ang mga mata ni Julian. Itinulak niya siya sa lupa. Nagasgas ang palad ni Mia. Wala na siya sa sarili. Nagkamali ako. Hindi dapat ako na-impluwensyahan niya. Pero hindi ko intensyong saktan si Chloe. Sinusubukan mong isisi lahat sa akin at gamitin ako para linisin ang sarili mo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang kapatid kong si Lucas ay nang asar mula sa gilid. Ang galing ng palabas. Ang tingin ni Mia ay nagbago mula sa pagkawalang pag-asa tungo sa pagkabaliw. Gusto mo ang totoo? Sige. Ibibigay ko ito sa iyo. Bigla siyang bumunot. Nang isang itim na voice recorder mula sa kanyang bag at itinaas ito, agad na namutla ang mukha ni Julian. Nang hina ang kanyang mga binti. Julian Cross, sama-sama tayong mapunta sa impyerno ngayon. Nanginginig ang mga daliri ni Mia. Pipilitin niyang pindutin ang play button sa voice recorder. Pagpalit ng gamot sa alta presyon ni Arthur sa diuretics. Doblehin ang dosis. Ilang araw lang, magkakaroon siya ng pagpalya ng puso. Hindi ito makikita ng autopsy. Peke ang boses na ito. AI generated. Mia, bababain mo ako ng ganito? Gamit ang napakasamang taktika. Sumabog ang buong silid. Nagulat na mga bisita ay nagsituro at nagbubulungan. Lalo na, galit si Mr. Hayes. Julian, pinakitaan ka ng buti ni Chairman Vance at sinugod mo pa rin siya. Halimaw ka. Si Julian, na nasulok, ay sumugod. Mabilis niyang sinubukang ilihis ang atensyon at naghagis ng mas malaking bomba. Mga kasama, nagtatago siya ng peking kasunduan sa paglipat ng shares sa kanyang kotse. Nakasulat ito ng itim at puti, ang peking pirma ni Chloe. Kasinungalingan. Ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng peke. Sinabi mo kung lalagyan ko ng gulo ang magkapatid. Mamumuno ka sa Vance Group. Sumugod si Mia sa kanya na parang baliw. Hinawakan niya si Julian sa buhok at hinukay ang mga kuko niya sa mukha nito. Nagulong sila sa sahig, isang kahiyahiyang gulong. Pinapanood ko ito ng malamig. Ngumisi ang aking mga labi. Papatayin kita ngayon. Sige, away. Utang mo sa pamilya Vance. Ngayon, babayaran mo lahat ng may interes. Matapang kang manakit sa akin? Itinuro ng mga bisita ang dalawa sa lupa. May pagkasuklam sa kanilang mga mata. Ang pamilya Vance ay talagang isinumpa na nakatagpo ng isang walang utang na loob na ahas. Sa tingin ko malapit na ang oras. Sa wakas, nagsalita siya. Sapat na ba? I-save mo yan sa mga pulis. Chloe, mali ako. Patawarin mo ako ngayong isang beses. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa iyo. Ang pagmamakaawa mong ito ay nakakasuka sa akin. Nang makita na hindi ako naapektuhan, ang pagkukunwari sa kanyang mga mata ay agad nawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Inalis ang alikabok sa kanyang mga tuhod. Sige Chloe, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. 70% ng shares ng Vance Group ay nasa kamay ko na ngayon. Julian. Pagbabanta sa akin ng bagay na wala naman, hindi ba iyan katawa-tawa? Epektibo lang ito batay sa death certificate ko. Ngayon nakatayo ako rito, walang halaga ang papel na iyon. Hindi ka man lang marunong manakot ng maayos. Paano ka nagnakaw sa pamilya Vance? Ano ngayon? Nasa akin pa rin ang power of attorney ni tatay. Basta hindi siya magising, ang Vance Group ay kontrolado ko pa rin. Julian, sa pagkakataong ito, bibiguin kita muli. Pagkatapos lang magsalita ni Lucas, ang pinto ng bulwagan ng alaala ay muling itinulak bukas. Ang tatay ko, namumula ang pisngi, ay pumasok na masigla. Nakilala siya ni Julian. Lumiit ang kanyang mga pupil. Namutla ang kanyang mukha. Nanghina ang kanyang mga binti. At siya ay umurong na pasuray-suray. Ikaw, hindi maaari. Anong ibig mong sabihin sa hindi maaari? Na dapat ay namamatay ako sa ICU? Sumabog ang buong lugar. Akala ng lahat ay inatake sa puso si tatay at hindi na mailigtas. Si Julian ay parang nakakita ng multo at mabilis na lumingon kay Mia. Nag-iba ang kanyang mukha dahil sa galit. Hindi mo ba sinabi na pinalitan mo ang gamot? Ano bang nangyayari? Ako! Pinalitan ko nga? Paano ko malalaman na siya ay... Kung hindi ako nagpanggap na may sakit, paano ko makikita ang tunay mong kulay? Ang buong lugar ay nagkagulo. Nagniningas ang mga mata ni Arthur. Tinititigan niya ng matindi si Julian. Julian, hindi mo lang sinubukang patayin ang mga anak ko. Sinaktan mo pa ang aking sanggol sa sinapupunan. Gusto mong sirain ang pamilya ko at ako. Nangasin ang mukha ni Julian. Nanghina ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa lupa. Nagsimulang sumigaw si Mia na parang nakakita ng multo. Imposible! Imposible! Nagsisinungaling ka! Dapat patay ka na! Lumapit ako sa aking ama. Marahan kong hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Para sa araw na ito, ang aming pamilya ay dumaan sa napakaraming pagsubok. Tatay, ikaw ay napinsala. Lumingon ako kay Julian.
nakahandusay sa sahig. Ang aking mga mata ay malamig, parang tumitingin sa isang bangkay. Kaya lahat ng ito ay isang pagpapanggap lang mula sa inyong dalawa. Tama, wala sa atin ang namatay. Parang bibigyan kita ng pagkakataong kumilos. Maayos naman ang mga magulang ko. Ginamit ko lahat ng panloloko sa mundo. Ngayon, ako na ang nakulong. Kasalanan mo lahat. Naakit mo ako. Pinatulong mo ako sa paghihiganti mo kay Chloe. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Tigilan mo na ang pag-arte. Sabi lang Juan, marami kang oras para makipagtalo. Chloe, mali ako. Alang-alang sa anak natin, patawarin mo ako ngayong isang beses. Malamig akong umatras. Sa pagtingin sa lalaking minsan kong minahal ng sobra, wala akong naramdaman kundi pagkasuklam. Nung itulak mo ako sa bangin, naisip mo ba na kailangan ni Nova ang kanyang ina? Nagtigas si Julian. Sinubukan niyang gamitin ang bata para manipulahin ako sa kanyang panaginip. Humihingi ka ng tawad dahil nahuli ka. Kung hindi ako nakabalik ng buhay, hihingi ka ba ng tawad? Nagulat si Julian Cross. Hindi siya makapagsalita. Hindi mo inaakala. Nahahawakan mo si Mia Thorne, gumagastos ng pera ng pamilya Vance, kaya itago mo na ang iyong mga paumanhin. Hindi ko kailangan ang mga iyon. Sa malapit, pinanood ni Mia Thorne ang kaawa-awang kalagayan ni Julian Cross at naglabas ng matinis na tawa. Parang asong kalye. Nasaan ang yabang mo noong sinabi mong lalamunin mo ang pamilya Vance at gagawin akong may bahay ng bahay? Ang aking ina ay hawak ang aking anak. Tiningnan ni Nova si Mia Thorne na may sakit sa kanyang mga mata. Mia, pinalaki kita na parang sarili kong anak na babae. Ngunit si Mia Thorne, parang asong ulol, Ay sumagot ng pabalang. Sumigaw siya ng hysterical. sa iyong mga mata, ang tunay mong anak na si Chloe lang ang umiiral. Isa lang akong asong pinalaki ng pamilya Vance. Si Arthur Vance ay mahigpit na sumaway, pinuto lang kanyang sinasabi. Tumahimik ka. Tama na. Walang utang sa iyo ang pamilya Vance. Hindi ka nasisiyahan. Si Mia Thorne ay natigilan. Ngunit sa kanyang mga mata na nakayuko, kumislap ang isang mabangis na kabaliwan. Sinundan ko ang kanyang tingin at tumibok ng mabilis ang aking puso. Sa ilalim ng mantel sa gilid ng altar, nakatago ang isang matalas na gunting. Ang aking serbisyo sa pag-alaala naging paglilitis upang ilantad ang kanilang pakana. Nabaliw na tuluyan si Mia. Sumugod siya sa altar na parang demonyo. Chloe, hindi mo ako hahayaang maging masaya? Kung gayon, hindi rin kita hahayaang maging masaya. Nang malapit nang saksakin ako ng gunting, isang tao ang sumugod sa hindi kapanipaniwalang bilis. Tigil mo yan. Paano mo? Loko ka! Ha ha ha! Julian, dapat lang sa'yo. Dapat lang sa'yo. Nagkagulo ang buong lugar. Dali akong lumapit at kinuha si Nova mula sa mga bisig ni nanay. Nanginginig ang aking mga kamay. Malamig akong tumitig kay Julian na nasa lupa. Ang kanyang mga mata ay walang focus, ngunit tinatawag pa rin niya ang aking pangalan. Chloe. Chloe. Patawarin mo ako. Pakiusap. Nag-abot si Julian, nanginginig ang kanyang kamay. Julian, ang sugat na ito mula sa kutsilyo ang utang mo sa akin, utang mo sa aking kapatid, sa aking ama, at sa bawat isa sa pamilya Vance. Gusto ko siyang mapunta sa impyerno na may pinakamalalim na kawalan ng pag-asa. Ang pagkuha mo ng kutsilyo para sa akin ay hindi man lang sumasakop sa kahit 1/10,000 ng iyong mga kasalanan. Karapat-dapat ka rito. Ang liwanag sa mga mata ni Julian ay lubusang nawala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, parang isang tunay na bangkay. Ako, si Chloe Vance, gamit ang bulwagan ng pagluluksa na ito, ay nais na batiin kayong dalawang gago sa bilangguan ng isang buhay na kaligayahan na nakakulong na magkasama hanggang mabulok kayo. Hawak ang aking sanggol, dahan-dahan akong lumingon. Hinarap ko ang lahat ng mga bisita na nanonood ng palabas. Tapos na ang panaginip, tapos na ang palabas. Itinulak ang pinto para mabuksan. Chloe, mamumultahin kita kahit bilang multo. Ilang mga pulis ang pumasok na may mabibilis na hakbang. Iniangat nila ang dalawa mula sa lupa. Hinila sila palabas na yung bulwagan. Naglalaho. Ang aking mundo ay sa wakas malinis na. Bumagsak ang katahimikan sa karamihan hanggang sa humakbang ang tatay ko pasulong at tumabi sa akin. Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat dito, inaasahan na magpapaalam, ngunit ngayon, ito ay upang maging saksi. Saksihan ang aking anak na lalaki at babae na ligtas na bumalik, saksihan ang katotohanan na lumabas, at saksihan ang ating pamilya na muling nagkaisa. Lumingon siya upang tumingin sa akin. Na may lambing at sakit na matagal ko nang hindi nakikita. Ang mga panauhin sa ibaba ay nagtinginan, nalilito. Ang gulat kanina ay biglang naging damdamin at pagpapala. Ang langit ay nanonood. Ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay.
Matapos ang muling pagsilang na ito, ang kinabukasan ng pamilyang Vance ay tiyak na walang hanggan. Si Nova ay katulad mo, matatag at pinagpala. Hindi lang siya ang aking biyaya. Siya ay isang biyaya sa pamilyang Vance. Tumingin ako pababa at marahan hinalikan ang malambot na pisngi ng aking anak. Ang aking kapatid na lalaki ay humakbang pasulong, inilabas mula sa kanyang bulsa, isang silver locket na matagal na niyang inihanda. At isinabit sa lambong ni Nova, isang locket ng kaligtasan mula sa kanyang tiyuhin. Binabantayan ang kaligtasan. Naway mabuhay ng matagal ang ating Nova. Walang mas mahalaga kaysa sa pagiging buhay. Bumalik na siya, kaya ang tahanan ay narito. At si Nova ay tila naintindihan. Ang kanyang munting bibig ay gumagalaw, gumagawa ng mga tunog ng bata. Tumayo ako sa liwanag, nadarama ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo.